Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 2401 isinilang na muli mula sa abo. 2401. Hindi ako tanga. Kung hindi ko ito magagawa, natural na ako ay susuko, at hindi ako magmamadali at mamatay. Si Xiao Ziner ay halatang labis na hindi nasisiyahan, wala ka lang tiwala sa akin. Sa tingin mo ay walang ingat ako, kaya huwag mo akong subukan, tama. Walang magawang sinabi ni Ye Fan, hindi ko sinabi iyon, nag-aalala ako sa iyong aksidente, alang-alang sa ang lihim sa loob, kapag nawala ka sa akin, hinding-hindi ko mapapatawad ang sarili ko sa hinaharap. At kung alam ni Yuna na pinatay ko ang kapatid niya, paano ko haharapin si Yuna? Huwag kang magdahilan. Hindi si Yuna. Mga anak, paanong hindi mo maiintindihan ang mga bagay na ito? At saka, sa mata ng babaeng iyon, mas mahalaga ka kaysa sa kapatid ko. Inilagay ni Xiao Ziner ang kanyang mga kamay sa kanyang baywang at sinabing, anyway, gusto kong pumasok at subukan, kayo ay naghihintay dito. Nakita ni Fan ang mga mata ng babae na puno ng determinasyon, nag-alinlangan siya sandali, at same time na sinabi, kung gayon, ipinangako mo sa akin na kapag naramdaman mo ang panganib, hindi ka kailanman magiging matapang. Hindi ako 3 taong gulang na bata, at natatakot ako sa kamatayan, okay. Inilibot ni Xiao Ziner ang kanyang mga mata sa lalaki. Napabuntong hininga si Ye Fan, at pagkatapos ay hinayla si Xiao Jin palabas ng ring. Ang mga santo ay natigilan sa isa pang sandali, at si Brayton ay bumulalas, apoy na dragon. Ito ay isang apoy na dragon. Saglit na kumikislap ang mga mata nila ni Yaoer, nag-iisip at tila naguguluhan. Ang iyong kamahalan na Sword God ay nagtaas pa ng isang Fire Dragon. Ito ay isang pambihirang Divine Beast sa ligaw, isang tunay na dragon. Nainggit si Sen Ying at iba pa. Bulong ni Ye Fan sa kanyang puso, ang isang dragon ay isang dragon, ngunit ang taong ito ay medyo peke. Master, bakit mo ako hinahanap? Medyo nanginginig si Xiao Jin. Hindi ba Fire Dragon ka? Dapat ay malakas ka ring lumalaban sa apoy. Sumama ka kay Ziner at alagaan siya, sabi ni Ye Fan. Agad na nanlaki ang malarubi na mga mata ni Xiao Jin, Master. No way. May limitasyon din ang mga Fire Dragon. Ang apoy dito ay matalino at kamangha-mangha, ang walang talo na Panginoon ng mundo, hindi mo kayang tiisin, isa lang akong sakam na ahas. Gusto mo na ba siyang mamatay ulit? Diretsahang hinawakan ni Ye Fan ang leeg ng ahas. Sinimulan na talaga nitong tawagin ang sarili niyang matako na ahas. Ako. Ayaw na ng dragon face. Pupunta ang mag-ina ko, bakit kailangan mo pa akong maabyutan? Kinawag-kawag ni Xiao Jin ang kanyang buntot at sinabing naagrabyado. Sinabi ni Ye Fan, kung hindi mo kaya, bumalik ka, paano kung magtagumpay ka talaga? Pagkatapos ng lahat, ikaw ay katawan ng isang dragon na apoy, at ang iyong pisikal na lakas ay mas mataas kaysa sa aking panimulang punto ng tao. Sa iyong paglaban sa apoy, dapat kang magkaroon ng isang mas mahusay na pagkakataon kaysa sa akin. Ayaw mo ba talagang malaman, anong meron dito? Umiling si Xiao Jin, hindi talaga ito interesado, kahit gaano pa kasarap ang pagkain, hindi bale. Gayunpaman, nang makita ang lumalamig na mga mata ng babala ni Ye Fan, masiglang tumanggaw muli si Xiao Jin. Master, ako, susubukan ko. Well. Napangiti si Ye Fan pagkatapos, halika, tandaan mong alagaan mong mabuti ang iyong Mistress Ziner. Natuwa si Xiao Ziner na makitang makakasama siya ni Xiao Jin, kaya mas magiging kumpiyansa siya. Nang makita si Xiao Ziner siya at si Xiao Jin ay umalis upang lapitan ng apoy, at ang mga santo sa likod ay may ilang pagdududa. Sinabi ni Sen Ying, ang iyong kamahalan na Sword God, okay ka lang ba? Ang babaeng Phoenix na iyon ay tila kakapasok lang sa cultivation base ng Heavenly Emperor. Umiling si Ye Fan. Kung mapipigilan ko, natural na pipigilan ko, pero imbes na habang buhay niyang galit sa akin, mas mabuting hayaan siyang sumubok. Ang dragon na apoy ay napakatalino, at ang katawan ng dragon ay maaaring magkaroon ng ilang mga pagkakataon. Breton tumingin sa kanya ng may labis na interes. Bamulong sila ni Yaoer, ang dragon na iyon. Tumingin si Ye Fan sa kanya at nagtanong, ano ang nangyari sa dragon na iyon? Tumingin sila ni Yaoer sa lalaki at ngumiti ng matamis, wala lang, iniisip ko lang na maganda talaga. Talaga. Hindi na nagtanong pa si Ye Fan, ang iniisip niya sa oras na ito ay nasa Xiao Ziner at Xiao Jin. Ang pulang lotus ay nagsusunog ng dugo. Hindi masisira ang pulang lotus phoenix na gininto ang katawan. Xiao Ziner ang mga makukulay na balahibo ng phoenix ay bumungad sa kanyang likuran, at direktang inilabas niya ang pinakamalakas na anyo na maaari niyang makamit. Sa apoy ng phoenix sa buong katawan, maingat na nilapitan ni Xiao Ziner ang haligi ng apoy. Pinalaki ni Xiao Jin ang kanyang katawan sa ilang metro ang haba, at hindi naman ganoon kalaki ang laki ng kanyang katawan. Ang apoy ng dragon na inilabas ng katawan ng dragon ay bumabalot kay Xiao Jin. Ang isang dragon at isang phoenix ay hindi nang ahas na lumipad ng napakabilis. Ha,
Ha! Nang maabot niya ang limitasyon na nilapitan ni Ye Fan noon, hinihingal si Xiao Ziner, at naramdaman na ang kanyang katawan ay nagsimulang magpakita ng mga senyales ng pagkasunog, reborn from. Ang abo. Mabilis na ginamit ni Xiao Ziner ang apoy para pagalingin ang sarili. Sa ganitong paraan, kahit masakit, hindi naman talaga masakit ang katawan niya. Ah! Inikot ni Xiao Jin ang kanyang katawan, ngunit lalo siyang natakot. Pagkatapos ng lahat, hindi ito gumaling ng kasing bilis ni Xiao Ziner. Sa mga tuntunin ng lakas, bagamat nakakasabay na si Xiao Jin sa pangkalahatang kaharian ng banal na espiritu, ngunit ang kalidad ng apoy na ito ay nalampasan ang kapangyarihan ng kaguluhan. Dahil dito, hindi kayang labanan ng katawan ng dragon na apoy ang mapanirang puwersang ito. Sa sandaling talagang hinawakan niya ang haligi ng apoy, ang kaliskis ng dragon ni Xiao Jin ay agad na nagpakita ng mga palatandaan ng pagkapaso at pagkawasak. Umuungol. Napaungol si Xiao Jin sa sakit, isang fire dragon na kumakawi sa kanyang buntot, tumalikod at tumakbo palayo. Tumakbo pabalik si Ye Fan nang makita niya si Xiao Jin, nakasimangot at sinabing, "Ikaw na sakam na ahas. Hindi ito magagawa. Guro. Napakalakas talaga ng apoy na iyon. Hindi ako muling ipinanganak mula sa abo. Huwag tumigil." Naaawang sabi ni Xiao Jin. Nena si Ye Fan saglit, ngunit hindi niya masisisi ang taong ito, nakatingin lang siya kay Xiao Ziner sa malayo nang may pag-aalala. Ang sakam na ahas ay hindi na nakayanan, ano ang nangyari kay Xiao Ziner? Dito. Sandali, sinusubukan ni Xiao Ziner na abutin ang apoy. Bigla rin siyang nakaramdam ng matinding kirot. Ah! Hindi napigilan ni Xiao Ziner na mapaungol, kinagat ang kanyang mga pilak ng ngipin, ginamit ang abo upang muling buuin, at patuloy na inaayos ang sarili. Nang ilabas ko ang aking kamay, nakita kong duguan na ang maputi na kamay at inaayos sa bilis na nakikita ng mata. Ang hindi inaasahan ni Xiao Ziner ay ang mga damit sa kanyang katawan, at maging ang storage ring, ay nawasak din sa sandaling ito. Lahat ng uri ng mga labi sa loob ay nawala. Buti na lang at napapalibutan siya ng apoy ng phoenix at makukulay na balahibo ng phoenix, kung hindi ay medyo mapapahiya siya kung nakahubad siya. At ang tanging natitira ay ang maliit na itim na jade na lalaki na nakuha ni Ye Fan matapos talunin ang ninuno ni Zhuo. Hinawakan ni Xiao Ziner ang maliit na itim na jade figure at nalaman na ang apoy ay tila walang epekto sa sagradong bagay na ito. Bagamat natutunan na rin niyang gamitin ang sagradong relic na ito tuwing karaniwang araw, hindi pa siya nakakaramdam ng anumang espesyal. Sa pagkakataong ito, hindi bababa sa maaaring hatulan na ang materyal ng sagradong bagay na ito ay tiyak na hindi simple. Pagkaraan ng ilang sandali, biglang nagising si Xiao Ziner at napagtanto na hindi ito ang oras para matigilan. Nang muli niyang iniunat ang kanyang kamay at sinubukang pasukin ang apoy sa kalangitan, muling dumating ang masakit na pag-aapoy. Sandali lang. Nagulat ang mga mata ni Xiao Ziner. Bakit parang hindi na kasing init ng dati ang apoy? Bagamat nagdulot pa rin ito ng sakit sa kanya, naramdaman pa rin ni Xiao Ziner na ang apoy ay tila hindi gaanong nakamamatay sa kanya. Inilabas ni Xiao Ziner ang kanyang may peklat na kamay, at habang inaayos ito, napaisip siya. Maaaring. Dahil ba sa ginagamit ko ang apoy dito para muling buuin mula sa abo? Kabanata 2402 ang pinakadakilang paggalang. Nahulaan ni Xiao Ziner na habang naliligo siya sa apoy, ang enerhiya ng apoy sa mga haligi ng apoy na pumailan lang sa kalangitan ay unti-unting sumanib sa kanyang katawan. Ibig sabihin, habang patuloy kang nabubuhay mula sa abo, ang iyong resistensya sa apoy dito ay lalakas. Siyempre, ang saligan ay maaari mong makabisado ang balanse at hindi makakaranas ng labis na pinsala. Ang prosesong ito ay puno pa rin ng sakit. Nagpakita ang determinasyon ng mga mata ni Xiao Ziner, mahina niyang napagtanto na isa itong pagkakataon para matupad niya ang kanyang talento at malampasan ang sarili. Walang pag-aalinlangan, direktang iniunat ni Xiao Ziner ang kanyang mga braso sa apoy sa pagkakataong ito. Ah! Gatlang M. Hindi napigilan ni Xiao Ziner na mapasigaw dahil sa nag-aapoy na sakit. Nang masunog na ang braso niya ay mabilis niyang hinugot iyon. Matapos maipanganak muli mula sa abo, muling iniunat ni Xiao Ziner ang kanyang braso, at kasabay nito ay naglagay siya ng dagdag na paa. Sa reciprocating cycle na ito, paulit-ulit na inilagay ni Xiao Ziner ang kanyang katawan sa apoy, na nagtitiis ng hindi maisip na tagal ng panahon. Sakit, muling isilang muli at muli sa pamamagitan ng apoy dito. Lahat ng mga banal na nanunood mula sa malayo ay nabigla. Naalala ni Ye Fan ang kanyang karanasan sa paglilinang sa mga mapanganib na kapaligiran tulad ng volcanic lava, malalim na dagat, at mahinang tubig. Unti-unti niyang napagtanto kung anong uri ng paglilinang ang ginagawa ni Xiao Ziner. Your Excellency Sword God, bakit hindi mo itigil ito? Kung talagang imposible, kalimutan mo na. Mapait na bamantong hininga si Sen Ying. Oo, ang babaeng iyon, mukhang napakasakit, hindi nakayanan ni Lan Yaoer. Nakaramdam si Ye Fan ng kirot sa kanyang puso, ngunit hindi siya naglakas loob na pigilan ito, dahil nauugnay ito sa pagpapahalaga sa sarili ni Xiao Ziner. Ito ay kung gaano mo hinahangad ang lakas at mga tagumpay upang maging handa na tiisin ang gayong mga paghihirap.
Maghihintay tayo dito ng ilang sandali, at maaaring may mga himala, sabi ni Ye Fan. Nang makita ito ng lahat, kailangan nilang sumang-ayon. Pagkatapos ng lahat, magiging masyadong mapanganib sa mga guho ang kumilos ng mag-isa. Ang paghihintay na ito ay talagang 3 araw. Mayroong ilang beses sa gitna, si Sansheng at Lan Yaoer ay medyo naiinip, ngunit pinilit ni Ye Fan na maghintay, at hindi nila ginawa ang parehong. Tahimik na pinanood ni Ye Fan si Xiao Ziner na patuloy na sumusubok, at unti-unti niyang ilalagay sa apoy ang kanyang buong katawan, at pagkatapos ay umatras, libo-libong beses. At habang tumatagal si Xiao Ziner, mas mabilis siyang gumaling. Unti-unting naunawaan ng ilan pang mga tao ang ginagawa ni Xiao Ziner. Nitong mga nakaraang araw, may iba pang mga banal na lugar na nilipad din. Gayunpaman, ang mga banal na monghe na ito ay hindi makalapit sa matayog na haligi ng apoy, kaya mabilis silang umalis nang hindi nag-aksaya ng anumang oras. Hanggang sa ika-5 araw, isang lalaki, isang babae, at 2 pulang kasuotan ang lumipad sa banal na lupain, at hindi sila umalis. Ang iyong kamahalan na Sword God. Medyo matikas ang hitsura ng lalaking magsasaka na may mahabang buhok sa kanyang mukha ng jade. Tiningnan ni Ye Fan ang dalawa at nalaman na sila ang mga monghe ng Holy Body ng Phoenix Clan. Bukod dito, ang pares na ito ng mga lalaki at babae ay may hininga ng dugo ng Phoenix, sila ay mga lalaki ng Phoenix at mga babaeng Phoenix. Talagang iyong kamahalan ng Sword God. Sa huling pagkakataon sa imperial na pagsusuri ng Holy Emperor, ang lakas ng iyong espada ay nasa harap mo pa rin. Hindi ko inaasahan na dito kita makikita ulit. Ang babaeng magsasaka kasama si Dan Fengyan ay may mahabang buhok. Noon lang nalaman ni Ye Fan na sila ang mga ninuno ng angkan ng Phoenix na nakasama sa imperial na pagsusuri ng Holy Emperor. Nang makitang medyo nalilito si Ye Fan, ngumiti ang lalaking magsasaka at nagpakilala, ang pangalan ko ay Huang Ningfeng, asawa ko siya, Xiao Qi, kami at ang ninuno ng inyong kamahalan na si Ye Hongshu ay matagal nang magkakilala. Talaga? Malumanay na tanong ni Ye Fan, gusto mo bang subukang sirain din ang apoy na iyon? Sumulyap sina Huang Ningfeng at Xiao Qi sa mataas na apoy, at pagkatapos ay kay Xiao Ziner na sinusubukang makapasok. Nakasimangot. Ang iyong kamahalan na Sword God, maglakas loob na tanungin ang babaeng Phoenix na iyon. Sino ang sa iyo? Tanong ni Huang Ningfeng. Aking babae, sabi ni Ye Fan. Matapos marinig ito, nagkatinginan ang mag-asawa, at agad nang umisi, dahil kami ay mula sa Panginoong Espada, kung gayon hindi namin maaaring agawin ang pagkakataon kasama ang kanyang kamahalan na Diyos ng Espada. Tayong mag-asawa, iwan na natin ito. Pagkatapos magsalita, tumalikod ang dalawa at lumipad palayo sa paningin ng lahat. May bahid ng pag-aalinlangan sa mga mata ni Ye Fan, ngunit sa huli ay hindi siya kumibo. Kamahalan na Sword God, naniniwala ka ba na hahayaan nilang mawala ang apoy na ito at hindi ito susubukan? Ang Phoenix Clan ang may pinakamagandang pagkakataon na makapasok sa apoy na ito. Kapag nauna na silang makapasok, mas magsisipag ang dalagang si Xiao, siguro. Sa huli, walang laman ang lahat, pagdududa nila ni Yaoer. Napabuntong hininga si Ye Fan, walang hinaing o puot, dahil lang sa mga posibleng kayamanan, pinatay ko sila, at hindi ako mapalagay. Ang iyong kamahalan na Sword God ay talagang isang mabuting tao. Mapaglarong ngumiti sila ni Yaoer, sinabi ng aking amo na ang isang mabuting tao ay palaging mas mahirap kaysa sa isang masamang tao. Sinabi ni Ye Fan, ito ang dahilan kung bakit masamang tao ang iyong amo. Pinandilatan nila ni Yaoer ang lalaki at gustong magalit, ngunit pinigilan niya ito, ngumiti ng matamis, at iniba ang paksa, ang babaeng iyon Xiao, hindi ko alam kung ano ang plano. Hanggang kailan ito? Tumingin si Ye Fan kay Xiao Ziner, nag-aalangan kung dapat ba niyang hikayatin si Xiao Ziner na sumuko, pagkatapos ng lahat, sinubukan niya ng maraming araw. Ngunit sa sandaling ito, mula sa posisyon ni Xiao Ziner, biglang kumalat ang isang pressure na hindi pa nakikita. Ito ay ang pamimilit ng banal na kaharian. Natigilan ang lahat, at walang nag-iisip na napagtanto ni Xiao Ziner ang Sacred Heart nitong mga nakaraang araw. Sabay-sabay. Si Xiao Ziner, na nakapikit, ay tumingin sa loob ng kanyang Niwan Palace, isang maislan at magandang apoy na rosas, isang napakagandang puso ng apoy. Ito ba ang Sacred Heart? Parang buto, gusto kong dahan-daang palaguin. Ginagamit niya ang apoy dito upang muling buuin mula sa abo nitong mga nakaraang araw. Pagkatapos magdusa ng libu-libong masakit na paso, ang mahiwagang enerhiya ng apoy na ito ay mas umaangkop sa kanyang katawan. Ang katawan ni Xiao Ziner na maraming beses na muling isinilang mula sa abo ay halos nahugis mula sa apoy na ito. Sa sandaling ngayon, naramdaman ni Xiao Ziner na mayroon siyang kislap ng inspirasyon. Matapos mapagtanto ang mga katangian ng apoy na ito, talagang nasa isip niya ang isang sagradong puso. Ang kaliwanagan ay kaliwanagan, walang maraming mga palatandaan, ngunit isang pag-iisip lamang. Bagamat ang paglilinang ni Xiao Ziner ng Heavenly Emperor ay hindi pa nakataas sa limitasyon noon, tila hindi ito nakakaapekto sa kanyang tagumpay sa larangan ng paglilinang.
Bilang karagdagan, ang katawan ni Xiao Ziner ay libu-libong beses nang natemper at nakagawa ng isang qualitative leap. Masasabing mas mababa sa kanya ang ordinaryong banal na katawan. Mukhang oras na para opisyal na tingnan. Lumingon si Xiao Ziner, tumingin kay Ye Fan ng malalim, at ngumiti ng matamis. Alam niya na nitong mga nakaraang araw, hindi siya pinuntahan ni Ye Fan para himukin siya, ngunit binigyan siya ng lubos na paggalang at pagtitiwala. Ang susunod na hakbang ay tingnan mo sa iyong sarili kung kaya mong suklian ang tiwala ng lalaki. Huminga ng malalim si Xiao Ziner, at muling ginamit ang kanyang Sacred Heart Cultivation Base para i-activate ang immortal na Red Lotus Phoenix Golden Body. Sa isang iglap, ang makukulay na balahibo ng Phoenix ay tumaas ng ilang beses ng higit pa kaysa dati. Si Xiao Ziner ay determinadong sumugod sa nagngangalit na apoy na kanyang pinasok sa hindi kilalang bilang ng beses. Kabanata 2403 Digmaang Sibil. 2403. Libu-libong mga hamon ang naging dahilan upang si Xiao Ziner ay wala ng takot sa misteryoso at makapangyarihang haligi ng apoy na ito. Pagkatapos ng kaharian ng Sacred Heart, ang kanyang kahusayan sa muling pagsilang mula sa abo ay lubos na napabuti. Kaakibat ng paniniil ng kanyang pisikal na kalidad, nagawa niyang makamit ang isang pinong balanse. Mga paso, pag-aayos, paso, paggaling. Bagamat puno pa rin siya ng sakit, si Xiao Ziner ay matyaga at hindi niya maiwasang lumipad pasulong. Hongho Wings. Sa labas ng makukulay na balahibo ng Phoenix sa likod ni Xiao Ziner, mayroong dalawang puting apoy na lumilipad na mga pakpak. Sa isang iglap, muling tumaas ang bilis ni Xiao Ziner, naging puting kidlat, at naglunsad ng sprint. Whoosh! Biglang lumipad palabas ng fire pillar area si Xiao Ziner. Biglang nagbago ang eksena sa harapan ko. Ang apoy sa lahat ng direksyon ay napapaligiran ng malawak na itim na lupa. Ang itim na mineral na ito ay nakayanan ang nakapaligid na mataas na temperatura at hindi natunaw. Napansin ni Xiao Ziner ang ilang mga gusali sa kanyang harapan at lumipad. Sa pag-aalala kung sino ang kanyang makikilala, binalot pa rin ni Xiao Ziner ang kanyang sarili sa apoy upang maiwasan ang kahihiyan. Gayunpaman, nang dumating si Xiao Ziner sa isang malaking grupo ng mga sinaunang gusali sa gitna ng entablado, napagtanto niya na walang buhay na mga bagay dito. Ito ay tila isang gusali na katulad ng isang templo, na may matataas na itim na tore, Sol-Emna at Sol-Emna. Napapaligiran ng 12-dosenang mga mar-angel at nakakatakot na mga ukit na itim na bato, bagamat ang mga ukit na batong ito ay makikitang may mga tampok ng mukha, tila iba ang mga ito sa mga ordinaryong tao, mas magaspang at kahindik-hindik. Ito ay... Biglang nakaramdam ng pamilyar si Xiao Ziner, ibinaba niya ang kanyang ulo para ikumpara ang maliit na itim na jade figure sa kanyang kamay, at pagkatapos ay tumingin sa stone sculpture, hindi niya maiwasang matigilan. Ang mga ukit na bato na ito ay tila katulad ng material at hitsura ng maliit na itim na jade figure. Masasabi bang ang sagradong bagay na ito ay produkto ng kaparehong sibilisasyon ng orihinal na sinaunang sibilisasyon ng templong ito? Nang iniisip ito ni Xiao Ziner, dalawang sagradong panggigipit ang lumitaw mula sa positibong direksyon. Nakita ko ang isang lalaki at isang babae, dalawang figure na nakabalot sa apoy ng Phoenix, na lumilitaw sa itaas ng templo. Ha! Siya ba ang babae ng inyong kamahalan na Sword God? Ang lalaki ay si Huang Ningfeng. Ang kanyang asawang si Xiao Qi ay sumimangot at nagsabi, ito ay naging isang tagumpay sa Sacred Heart, hindi nakakagulat. Atubili kaming pumasok sa lugar na ito sa pamamagitan ng paghahalinhinan upang makaranas ng pinsala. Nagtataka ako kung paano nakapasok ang isang babae na nasa kaharian ng langit. Nahulaan ni Xiao Ziner na pareho silang mga ninuno ng angkan ng Phoenix, kaya't magalang siyang sumaludo, at sinabing, Junior Xiao Ziner, nakakita ako ng dalawang nakatatanda. Nagkatinginan sina Huang Ningfeng at Xiao Qi, kapwa mula sa isa't isa. May malalim na kahulugan sa mata ng kabilang partido. Bagamat walang ingat si Xiao Ziner, hindi siya tanga. Natural na nauunawaan niya na sa sinaunang mundo, ang mahihina ay kumakain ng malakas, at ang ganitong uri ng lugar ay dapat na maging mas maingat. Nang makita ko ang mag-asawa ay tila kakaiba, agad akong naging maingat. Mukhang wala dito, mauuna ang nakababatang henerasyon. Sabi ni Xiao Ziner, at agad na ibinuka ang mga pakpak para lumipad palayo. Gayunpaman, nang malapit na siyang umalis, nakita niya si Huang Ningfeng na umikot sa harap niya ng mas mabilis. Girl, ang hirap pumasok, bakit nagmamadali kang umalis? Nakangiting sabi ni Huang Ningfeng. Hayaan ang ninuno na ito na makita kung ano ang nasa iyong kamay. Lumapit si Xiao Qi sa kabilang panig at iniunat ang kanyang kamay. Direktang nagdoble team ang mag-asawa kay Xiao Ziner. Ito ang bagay sa akin. Kahit na silang dalawa ang mga ninuno ng Phoenix Clan, wala silang karapatang kunin ito sa pamamagitan ng puwersa. Nanlamig ang mukha ni Xiao Ziner. Sino bang nagsabing aalisin ito, pero tingnan mo lang, hindi mo maintindihan. Nagtaas ng kilay si Xiao Qi. Paanong mapaniwalaan si Xiao Ziner, nagkukunwaring may iniabot, ngunit nang lumingon siya at nakakita ng puwang, malapit na siyang makatakas. Ang lakas ng loob na tumakbo.
Nakahanda na si Huang Ningfeng, naglabas ng dalawang mahahabang letigo ng apoy ng Phoenix, sumugod sa harap ni Xiao Ziner, upang suluhin ang babae. Si Xiao Ziner ay nagpumiglas ng husto, at pinutol niya ang isang espada sa kanyang kamay at pinutol ang mahabang letigo ni Feng Yan gamit ang kanyang backhand. Ngunit sa oras na ito ay dumating na si Xiao Qi, at direktang ipinakita ang Red Lotus Glimpse. Sa isang iglap, mahigit isang dosenang clone ng pulang lotus at apoy ng Phoenix ang nagsimulang mag-charge at bumangga kay Xiao Ziner mula sa iba't ibang anggulo. Binuksan ni Xiao Ziner ang kanyang kalasag at hamarang ng ilang beses, ngunit hindi niya napigilan, at marahas siyang tinamaan ng clone sa ulo. Bumagsak si Xiao Ziner sa itim na mainit na lupa, dumura ng isang subaw ng dugo, na nagpahilo sa kanya. Sinamantala ni Huang Ningfeng ang sitwasyon at sumisid, itinapon ang 10,000 sirang balahibo at apoy ng Phoenix. Tiniis ni Xiao Ziner ang sakit at mabilis na tumakbo palayo habang nagpapagaling sa sarili. Bang bang bang! Gitling! May mga makapal na bombardment sa likod. Nalaman ni Xiao Ziner na wala siyang pagkakataong lumaban, kahit na sila ay miyembro ng Phoenix Clan, kaya niyang gawin ang mga galaw na ito sa kanyang sarili, ngunit hindi ito nangangahulugan na maiiwasan niya silang lahat. Parehong nasa Holy Body Cultivation Base ang mag-asawa, at ang kapangyarihan ng Phoenix Dance sa loob ng 9 na araw ay natural na mas malakas kaysa sa Sacred Heart Cultivation Base ni Xiao Ziner. Kung hindi dahil umaasa si Xiao Ziner sa mahiwagang apoy dito para linangin ang kanyang Sacred Heart, ang kanyang tempered body ay magkakaroon ng mas mataas na starting point kaysa sa ordinaryong Chaos Power Sacred Realm, at hindi man lang siya magkakaroon ng pagkakataon na mamagitin. Gayunpaman, kahit na mas mataas ang panimulang punto ni Xiao Ziner, pagkatapos ng lahat, mayroon pa ring pagkakaiba sa antas, mayroon pa ring malinaw na agwat sa pagitan ng banal na katawan at ng sagradong puso. Marunong tumakbo ang mabahong babae. Malamig ang mga mata ni Xiao Qi. Ang dalawa sa kanila ay may mabuting puso, at napagpasyahan na nila na hindi nila dapat hayaang lumabas si Xiao Ziner. Bilang resulta, maaari nilang lunukan ang mga sikreto dito. Pangalawa, sinabi nila sa Sword God na huwag pumasok. Kung ilalabas ni Xiao Ziner ang balita na sila ay nasa loob, maaaring ituring sila ng Sword God bilang mga kaaway. Pangatlo, nagustuhan na nila ang sagradong bagay sa mga kamay ni Xiao Ziner. Ang isa pang mahalagang punto ay walang nakakaalam na pumasok sila. Kahit na mapatay si Xiao Ziner, hindi malalaman ng Sword God na ginawa nila ito. Hanggat namatay si Xiao Ziner, lahat ng sikreto dito ay sa kanila na. Sunod-sunod na ginamit ng mag-asawa ang kanilang mga panlilinlang upang lubos na mabawasan ang oras para muling ipanganak si Xiao Ziner mula sa abo. Kahit na napakahusay ng physical fitness ni Xiao Ziner, hindi niya lubos na nalabanan ang kapangyarihan ng kaguluhan, at patuloy na lumalala ang kanyang mga pinsala. Sa pagpapatuloy ng ganito, isa lang ang dead end ko, hindi ako makatakas, hindi ko matalo. Golden Wheel. Ang dalawang Phoenix Flame Ring ang direktang nagpasabog kay Xiao Ziner at nahulog sa ilalim ng isang itim na estatwa. Napabuntong hininga si Xiao Ziner nang makita ang estatwa sa harapan niya, ngunit bigla siyang nanginig. Sinulyapan niya ang maliit na itim na jade figure sa kanyang kamay, at sinabi sa kanyang puso, subukan mo lang. Bagamat hindi niya lubos na nauunawaan at naiintindihan kung para saan ang maliit na jade figure, siya lang ang posibleng paraan para makatakas. Ay gamitin ang sagradong bagay na ito. Matingkad pa rin niyang naaalala ang mga paraan ng pag-atake ng mga ninuno ni Zhou noong panahong iyon. Pinipigilan ng sakit sa buong katawan, ginalaw ni Xiao Ziner ang maliit na itim na jade na lalaki habang umiiwas. Isang apoy ng Phoenix ang tumagos dito, at ang mga mata, ilong, bibig, at tainga ng maliit na itim na jade na lalaki ay nagsimulang magbuga ng apoy ng Phoenix. Parang buhay. Ang isang ligaw, magaspang, at marilag na kapaligiran ay direktang inilabas mula dito. May isang mahiwagang ugnayan na nag-uugnay sa kamalayan ni Xiao Ziner. Nagulat si Xiao Ziner, na pag-aralan na niya ang maliit na itim na jade na lalaking ito noon, at tinawid niya si Feng Yan noon, ngunit hindi pa niya naramdaman ang ganito. Maaaring ito ay direktang nauugnay sa kawalan ng paglilinang sa nakaraan. Sa sandaling ito, medyo naramdaman ni Xiao Ziner na ang templo kung saan siya naroroon, ang malalaking itim na estatwa sa paligid nito, at ang mga apoy sa lahat ng direksyon, lahat ay may koneksyon sa kanya. Parang, lahat ng ito ay konektado sa kanyang isip. At ang mahiwagang aura na ito ay halatang ikinagulat ni Huang Ningfeng at Xiao Qi. Hindi. Ginagamit niya ang sagradong bagay na iyon. Sabi ni Xiao Qi. Holy body tayong dalawa, holy heart siya, so what if may holy object siya? Ngumisi si Huang Ningfeng. Naisip din ito ni Xiao Qi. Sinamantala ang paghinto ni Xiao Ziner, lumusot siya pababa, at isang mahabang espada ng apoy ng Phoenix sa kanyang kamay ang biglang tumusok, nagkalat ng apoy na lotus. Red Lotus Phoenix Crying Sword. Sigaw ni Jin Feng. Nasira ang espada. Napagtanto ni Xiao Ziner na mali ang sitwasyon, at nang makitang hindi ito maiiwasan, maaari lamang siyang makipagsapalaran. Nang maisip niya ito, ang maliit na jade person sa kanyang kamay ay kumislap ng itim at gininto ang kinang, ang katawan ni Xiao Ziner ay naging apoy at nawala sa lugar.
Nang muli itong lumitaw, si Xiao Ziner ay nasa kabilang panig, sa tuktok ng isa pang malaking itim na eskultura. Paano ito posible? Pumalakpak si Xiao Qi, malinaw niyang naalala na nataman niya ito. Lumingon ang mag-asawa at hindi makapaniwalang tumingin kay Xiao Ziner sa malayo. Nakaramdam ng hindi kapanipaniwala si Xiao Ziner sa ilang sandali. Tumingin siya sa maliit na jade na lalaki na may apoy ng phoenix sa kanyang mga kamay, at tumingin sa paligid ng templo. Ang lahat ng mga itim na estatwa ng apoy ng phoenix ay nagsimulang masunog. Bigla siyang may naintindihan. Ang maliit na jade na ito ay tila ang susi ng templong ito. At ang apoy sa paligid ng templo ay isinama sa templo. Dahil ginamit niya ang apoy sa paligid ng templo para linangin ang Sacred Heart, nagkaroon din siya ng kaugnayan sa templo. Ang paghawak ng susi ng mag-isa ay nangangahulugan na maaari kang malayang lumitaw saan man sa templo. Manipulate ang templong ito. Mabahong babae. Sa tingin mo makakatakas ka. Iniunat ni Huang Ningfeng ang kanyang kamay at tinawag ang espada, at nakangiting sinabi, gusto kong umalis ka ng walang sakit, ngunit pinilit mo kaming gumawa ng isang bagay na walang awa. Matapos bumalik sa katinoan si Xiao Ziner, malamig niyang sinabi, dapat ako ang magtatanong sa inyo. Sa tingin niyo ba makakatakas pa kayo? Nagalit si Xiao Qi at lumipad muli, ibinuka ang kanyang mga pakpak, at sinaksak ng espada si Xiao Ziner. Gayunpaman, sa sandaling ito, nakita ko ang malaking itim na eskultura sa buong parisukat, at ang mabangis na pula at itim na apoy ay nagsimulang mag-alab sa mga mata at bibig. Ang mga apoy na ito ay ang malalakas na apoy ng nakapalibot na mga haligi ng apoy. Boom boom boom. Ang itim na eskultura ay bumulwak ng 12-dosenang mga higanteng haligi ng apoy, nagngangalit at nagninangas patungo kina Xiao Qi at Huang Ningfeng. Nakita ni Xiao Qi ang haligi ng apoy sa hangin, sa sobrang takot niya ay lumingon siya at nagsimulang umiwas. Pero umiwas man ang mag-asawa, masyadong siksik ang mga fire pillar sa pinangyarihan. Sumigaw si Xiao Qi, umiwas patungo sa kalayuan ng templo. Madam. Si Huang Ningfeng ay natakot at nagalit, ngunit wala siyang pakialam sa kanyang asawa, kaya siya lamang ang makakaiwas sa kanyang sarili. Ang banal na kapangyarihan ng apoy na ito, kahit na ito ay ang dalawang ninuno ng Phoenix Clan sa kaharian ng banal na katawan, maaari lamang silang magpalitan ng pinsala at labanan habang isilang na muli mula sa abo. Ngunit ngayon, ginagamit ni Xiao Ziner ang ganitong uri ng apoy para umatake. Natural, hindi nila sila bibigyan ng pagkakataong mamalit-palit para dalhin ito. Minamanipula ni Xiao Ziner ang itim na estatwa, nagbuga ng tuloy-tuloy na daloy ng mga sinag ng apoy, na naghihiwalay sa dalawa sa magkabilang panig. Kasabay nito, ang matayog na mga hadlang sa haligi ng apoy sa lahat ng direksyon ay patuloy na lumipad palabas ng mga ahas ng apoy, na sinusubaybayan ang mag-asawa, na hindi nagbibigay sa kanila ng puwang upang makatakas. Sa patuloy na hiyawan, tuluyang nilamon ng apoy ang mag-asawa, at huli na ang lahat para iligtas ang kanilang buhay nang muli silang ipanganak mula sa abo. Nakahinga ng maluwag si Xiao Ziner nang makita niyang nalipol na ang kalaban. Gayunpaman, sa kanyang pagtataka, hindi siya nakaramdam ng sobrang pagod, ngunit na-refresh siya. Tila dahil, sa templong ito, gamit ang Shaoyuren bilang medium, patuloy kong makukuha ang kapangyarihan ng templong ito at ng apoy. Ang templong ito. Anong uri ng sibilisasyon ang lumikha nito? Bulong ni Xiao Ziner sa sarili, iniisip, mas mabuting hayaan munang pumasok si Ye Fan at ang iba pa, at pagkatapos ay pumasok at mag-explore ng magkasama, baka magkaroon ng anumang aksidente. Sa langit sa labas ng haliging apoy. Nag-aalalang naghihintay si Ye Fan. Sa estado niya ngayon, bihira siyang magkaroon ng ganoong emosyon. Gayunpaman, sa sandaling ito, hindi ko maiwasang mag-alala tungkol sa mga babae. Sa likod, naglalakad si Xiao Jin sa paligid ng Lan Yaoer at matagal nang nanunood. Gusto rin ni Lan Yaoer na tingnan ang apoy na dragon, kamahalan na sword god, ang iyong dragon na apoy ay tila interesado sa maliliit na babae. Lumingon si Ye Fan at sinabing, hindi ka interesado dito. Siyempre meron. Gayunpaman, hindi ito ibibigay sa akin ng inyong kamahalan na sword god, hindi pa banggitin ang lakas ni Yaoer, natatakot akong hindi nito masupol ang dragon na ito. Lan Yaoer may kamalayan sa sarili. Bumalik si Xiao Jinfei kay Ye Fan at sinabing, Guro, bakit hindi na ako kilala ng babaeng ito? Nagliwanag ang mga mata ni Ye Fan, sigurado ka ba? Siya si Xiao Yu. Tama, amoy ang karne, naaamoy ko. Sa loob ng mahabang panahon, dapat tama, sabi ni Xiao Jin na may panunumpa. Namula ang mukha ni Ye Fan, ang mata ko na ahas na ito ay hinusgahan batay sa lasa ng laman. Tapos tatanungin mo siya kung bakit hindi kanya kilala, sabi ni Ye Fan. Itinaas ni Xiao Jin ang kanyang ulo, hindi iyon gagana, ako ay isang dragon, ang patron ng babaeng iyon, paano ka makakapagtanong ng ganoong kalokohang tanong? Ang mga patron saints ay dapat na maharlika. Hinamplas ni Ye Fan ang kanyang kamao sa ulo ni Xiao Jin, sa ganoong oras alam mo bang isa kang dragon? Ikaw na sakam na ahas. Ano ka ba nagpapanggap? Ouch! Ouch! Wag mo nang awayin ang amo ko. Walang kwenta kung magtanong pa ako. Ni hindi ka nga niya naaalala, paano niya ako maaalala? Masakit na sigaw ni Xiao Jin, mas mabuting manatili sa ring para iligtas ang iyong mga alalahanin.
Ang mga santo sa likuran ay pinanood ang tagpong ito ng may paghanga. Sa mundo, ang Sword God ay karapat-dapat na maging Sword God, tulad ng isang pambihirang apoy na dragon. Kung gusto mo itong talunin, hindi ka natatakot na talunin ang dragon. Tila kahit alam ni Long na isang karangalan ang sundin ang Diyos ng Espada. Sa sandaling ito, biglang naramdaman ni Ye Fan ang pagbabago sa matayog na haligi ng apoy sa kanyang harapan. Ha! Itong apoy. Si Sen Ying at ang iba pa ay humakbang pasulong, tumingin sa eksena sa harapan nila, lahat sila ay natigilan. Nakita ko na ang haligi ng apoy pala ay isang bukas na daanan mula sa loob palabas. Ang daanan na ito ay lumalawak at lumawak, at ito ay pinalawak ng ilang milya. Sa isang iglap, ang itim na templo sa di kalayuan at 12-dosenang itim na eskultura ay nahayag lahat sa harap ng lahat. Binitawan ni Ye Fan si Xiao Jin at ngumiti ng maluwag, okay, pasok na tayo. Tuwang-tuwa ang lahat. Hindi nila inaasahan na magtatagumpay si Xiao Ziner. Hindi man nila alam kung paano ito gagawin, nagmamadali silang lumipad patungo sa open area. Sa pagkakataong ito, bagamat napakainit pa rin, ang lahat ay nakaya ng pilit na tiisin ang cultivation base. Lumilipad lang, sa ganoong kalayuan, sa loob ng ilang sandali, lahat ay nakarating sa labas ng templo. Kabanata 2405 Windproof. Nang makapasok ang lahat, muling nagsara ang apoy sa labas. Si Xiao Ziner ay naghihintay para sa lahat sa labas ng pangunahing pasukan ng templo. Nang makita si Ye Fan na paparating, siya ay lubos na ipinagmamalaki. Ngayon lang, may dalawang walang hiyang ninuno ng Phoenix Sect na gustong pumatay sa akin para sa kayamanan, ngunit sa halip ay pinatay ko sila. Saglit na natigilan si Ye Fan, at agad na naisip ang dalawang lalaking iyon, hindi niya maiwasang magsisi, mukhang malambot pa rin ang puso ko, mas gugustuhin kong patayin ang mali kaysa palayain sila. Ano ang kinalaman nito sa iyo? Wala silang magagawa, umasa lang sa espekulasyon para pumatay. Nais ko ring magpasalamat sa kanila, kung hindi dahil sa sakuna na ito, hindi ko sana nahawakan ng ganoon kabilis ang sekreto nitong munting Jade. Makataong hinaplos ni Xiao Ziner ang itim na maliit na Jade. Nang makita na ang babae ay napapalibutan ng apoy, alam ni Ye Fan na tiyak na wala siyang suot na damit, kaya dali-dali siyang humakbang pasulong at kumuha ng isang suit ng damit, at sinabing, isuot mo muna ang mga ito, at pagkatapos ay pag-usapan kung ano ang nangyayari. Kaagad, nagkwento si Xiao Ziner tungkol sa sitwasyon ngayon habang sinusuot ang kanyang damit. Nagulat ang lahat nang malaman na ang maliit na Jade na lalaking ito ang talagang susi ng templong ito. Hindi rin inaasahan ni Ye Fan na ang mga relic na kinuha niya mula sa mga ninuno ni Zhou na pinatay niya sa simula ay gagamitin sa relic na ito. Hindi, ang sinaunang guho na ito ay binuksan sa pagkakataong ito, at ang mga guho kung saan nagpunta si Zhou ancestor ay tiyak na hindi ang lugar na ito. Kung ang maliit na Jade na taong ito ay kasama ng templong ito, hindi ito dapat mahulog sa ibang sinaunang panahon. Ruans, pagtataka ni Ye Fan. Maaari ba? Itong maliit na taong itim na Jade, sa katunayan, mayroong higit sa isa, at ang ilan sa kanila ay nagkalat sa iba pang mga sinaunang guho, pagsusuri ni Lan Yaoer. Nang marinig ito ni Ye Fan, hindi niya maiwasang tumango, kung ito ay relic ng parehong panahon, posible. Hulaan mo, pumunta ka sa templo para tingnan, baka maintindihan mo. Pagkatapos magsalita ni Xiao Ziner, tumalikod siya at naglakad papasok sa templo. Ziner, mag-ingat ka, nagmamadaling sumunod si Ye Fan. Pagdating ko sa templo, ang madilim at malinis na lupa ay napuno ng matataas at matitibay na halijing itim na bato. Sa malaking templo, mayroong mga buto ng mga higanti sa lahat ng dako. Lalaki at babae, bata at matanda, hindi mabilang. Marami sa mga bangkay na ito ay nakasuot din ng mag-agarang damit at damit, na halatang mas marangal kaysa sa mga bangkay na natagpuan sa basement noon. Sa diretsyong tingin, ito pala ay isang parisukat na mataas na platform na umaakyat sa mga hagdan. Biglaan, naningkit ang mga mata ng lahat, at tumayo silang lahat. Dahil lang sa mismong nasa itaas ng mataas na plataporma, mayroong isang higanteng mahigit 7 metro ang taas na nakasuot ng itim na gintong pattern na robe, si Wei Ran ay nakatayo doon. Bagaman ang higanteng ito ay may haggard na mukha at kulubot na parang ugat na inukit, ito ay talagang isang buhay na tao. Siya ay nakasandal sa isang mahabang tungkod na may nagniningas na apoy sa kanyang kamay, at ang kanyang maitim at maputik na mga mata ay nakatingin sa mga taong pumasok na may mga pabago-bago. Walang pag-asa sa mata ng matandang higanti, tanging walang pakialam na katahimikan. Ito ay, isang buhay na higanti. Gulat na sabi ni Breton. Maaaring ito ay isang sinaunang halimaw. Tanong ni Rondo. Mapait na ngumiti si Sen Ying, sa totoo lang. Kahit na ito ay halos tao, wala itong pinagkaiba sa ibang mga species kung iisipin natin. Siyempre, siguro ganun din ang tingin niya sa amin, at baka isa kaming halimaw. Sumimangot si Ye Fan at tinanong si Xiao Ziner sa tabi. Ziner, ngayon ka lang nag-away sa dalawang lalaking iyon, pero wala kang nakitang tao dito. Hindi ko man lang ito nararamdaman, hindi mo ba nahanap, ngayon hindi natin ito ma-detect. Ang cultivation base ng higanteng ito, sabi ni Xiao Ziner. Nakapagtataka si Ye Fan na ang higanteng ito, na lumalabas sa napakahiwagang bulwagan, ay dapat na isang uri ng napakalakas na tao. Ngunit tila,
Hindi niya pinipigilan ang kanyang paglilinang, ngunit wala siyang anumang paglilinang. Gayunpaman, dahil ang mga higanti ay tila hindi laban sa kanila, lahat ay nagalit. Sa sandaling ito, at nagsalita ang mga higanti. May tiyan sho kyo yiluludayan way hai hai kyo, a. String ng mga salita na walang kahulugan, ang lumabas sa bibig ng higanti sa malalim na pamamaos. Kung ikukumpara sa napakalaki niyang katawan, halatang hinang-hina ito. Natigilan ang lahat, nakatingin sa mga mata ng higanti, tila nakatitig ito kay Xiao Ziner, kinakausap ang dalaga. Ngunit hindi alam ni Xiao Ziner kung ano ang ibig sabihin nito, kaya namula siya at nagtanong na may pilit na ngiti, yung matandang lolo, ano ang pinagsasabi mo? Hindi ko maintindihan ang sinabi mo. Ang higanti ay nagsabi ng isa o dalawang pangungusap, at isang bakas ng pagdududa ang lumitaw sa mga pagbabago ng buhay. Kaagad, iniunat niya ang kanyang malaking kamay, itinuro ang maliit na itim na jade figure sa kamay ni Xiao Ziner, at nagtanong pa ng ilang tanong. Tiningnan ni Xiao Ziner ang maliit na jade na lalaki at ang higanti, ngunit ngumiti lang at umiling-iling pa rin. Kahit talaga hiningi sa kanya ng higanti, hindi niya ito madaling ibigay. Kumunat ang noo ng higanti na parang hindi alam ang gagawin. Saglit na nag-isip si Ye Fan, pagkatapos ay iniunat ang kanyang kamay at tinapik si Xiao Jin sa tabi niya. Xiao Jin, hindi mo ba alam kung paano direktang makipag-usap sa ibang mga nilalang gamit ang iyong espiritual na kahulugan? Maaari ka bang makipag-chat sa higanting ito? Tingnan kung ano ang sinasabi niya. Kumurap-kurap si Xiao Jin, Master, tingnan mo, sa kritikal na sandali, ako pa rin ang baalang magpakita ng aking Fire Dragon. Pinigilan ni Ye Fan ang pagnanais na bugbugin ng taong ito ng marahas, at ngumisi, subukan mo muna, kung hindi ito gagana. Kakainin ko ang mga kebab ngayong gabi. Nang inag si Xiao Jin, at mabilis na nag-concentrate sa pakikipag-usap sa higanti. Inaasahan din ng mga santo kung kayang basagin ng Fire Dragon ang language barrier kasama ng higanting ito. Hindi nagtagal at tumanggaw si Xiao Jin na parang hindi niya naiintindihan, at pagkatapos ay sinabi kay Ye Fan, Guru, ang matandang ito ay nagsabi na sila ay kabilang sa Fangfeng Clan. Siya ang huling buhay na tao ng Fangfeng Clan sa santuwaryo na ito. Kay Fangfeng. Natigilan si Ye Fan, at hindi niya maiwasang isipin ang kawawang higanti na tumulong kay Emperor Yu na kontrolin ang baha sa mga alamat, ngunit dahil huli na siya sa pagdiriwang ng Kuaiji, ginamit siya ni Dayo para pumatay ng mga manok para balaan ang mga unggoy. Meron pala talaga itong sinaunang angkan ng mga higanti. Kay Fangfeng, mayroon bang anumang uri ng angkan? Mukhang hindi pa ito narinig ni Sen Ying at ng iba pa. Nagtaka si Ye Fan, hindi mo pa ba narinig ang tungkol dito? Ang Fangfeng ay kilala rin bilang Wangmang. Wala bang record ng Honghuang? Umiling ang mga santo, sinabi ni Zhong Ye, ang iyong kamahalan na Sword God ay talagang bogatong at hindi ko pa ito narinig. Napakunot ang noo ni Ye Fan, at hindi niya alam kung wala talaga ang mundong ito, o hindi lang nila alam. No wonder, may mga higanti sa lahat ng dako. Gayunpaman, sinabi niya na ito ay isang santuwaryo. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Bakit sila nandito at ano ang tinatago nila? Ang mga taong iyon ba ay pinapatay ng masasamang espiritu? Hinimok ni Ye Fan si Xiao Jin, at mabilis na tinanong ang lahat. Nagwagi si Xiao Jin, na parang pakiramdam na sa wakas ay kapakipakinabang siya, at sadyang pinalawak ang kanyang katawan ng ilang talampakan bago nagpatuloy. Makipag-chat sa matandang si Feng Fang. Habang nagtatanong, ikinwento ni Xiao Jin ang lahat ng nalalaman niya kay Ye Fan. Hindi ito kinuha. Gusto ni Ye Fan na maunawaan sa wakas ang pangkalahatang pasikot-sikot ng usapin. Ngunit nang malaman niya ang katotohanan ng mga bagay na ito, ang kalooban ni Ye Fan, ngunit ito ay bumibigat. Kabanata 2406. Ayon sa kwento ng matandang ito na si Fangfeng, isang mahabang panahon na ang nakalipas, napakatagal na upang malaman kung paano kalkulahin ang mga sinaunang panahon ng mga taon. Noong panahong iyon, ang kanilang Fangfeng Clan, at marami pang ibang angkan, mga ibon at hayop, ay nagtatag ng kanilang sariling sibilisasyon. Gayunpaman, kapag ang kasaysayan ay umunlad sa isang tiyak na araw, biglang, sa maraming bahagi ng mundo, may mga lumilitaw na, mga halimaw, na umaatake sa mga buhay na nilalang ng walang pinipili, iyon ay, masasamang espiritu. Ang masasamang espiritong ito, na ipinanganak mula sa kaguluhan, ay walang katapusan. Hindi mabilang na malalakas na tao ang namatay sa brutal na pagkubkob ng masasamang espiritu upang protektahan ang kanilang mga angkan. Ang higit na nagiging desperado sa mga sinaunang angkan ay ang patuloy na nilalamon ng magulong walang laman ang kanilang tirahan. Ang kanilang mga karagatan, lupain, at maging ang langit ay patuloy na nagugunaw. Ang saklaw ng buhay ay patuloy na lumiliit. Ang sumunod ay dumami ang masasamang espiritu. Noon lamang napagtanto ng mga sinaunang angkan na hindi biglang lumitaw ang mga masasamang espiritu. Ngunit, umiiral na sa simula pa. Para sa magulong kawalan, ang mundo kung saan sila umiiral ay, isang himala. Ang dahilan kung bakit hindi nilalamon ng magulong kawalan ang mundong kanilang tinitirhan, at ang masasamang espiritu ay hindi sumalakay, ay dahil ang mundo mismo ay may, protection na layer. Noong isinilang ang mundo, maraming mga prehistoric na bato at maraming espiritual na enerhiya.
Ang mga sinaunang batong ito ang nagsilang ng hindi mabilang na buhay at nagdala ng bagong mundo. Ang mayamang espiritual na enerhiya at ang magulong kawalan ay nagpapanatili ng isang pinong balanse. At kapag ang mga magsasaka at mga halimaw ay patuloy na lumitaw, para sa kapakanan ng paglilinang at kahabaan ng buhay, pagkatapos ubusin ang mga mapagkukunan ng paglilinang ng mundong ito. Ang balanse sa pagitan ng likas na enerhiya ng mundo at ang magulong kawalan ay nasira din. Ito ay nagbabago. Ang pagkonsumo ng mga prehistoric na bato ay halos hindi na maibabalik. Ibig sabihin, kapag ang magulong kawalan ay nagsimulang masira ang mundo, ito ay isang hindi maibabalik na proseso. Maliban na lang kung may paraan para mabawi ang lahat ng natupok na aura at mapunan ito pabalik sa mundong ito. Ngunit, posible ba iyon? Ang lahat ng mga nilalang ay kumakain ng espiritual na enerhiya ng mundong ito, hindi banggitin ng hindi mabilang na malalakas na tao. Matapos ubusin ang malaking halaga ng espiritual na enerhiya, winasak nila ang kawalan at tuluyang umalis sa mundong ito. Nang mapagtanto nila na ang kanilang mundo ay mapupunta sa isang kaparangan, ang mga sinaunang angkan ay nagsimulang mag-isip ng mga paraan upang mapanatili ang binhi ng apoy, umaasa na isang araw sa hinaharap, maaari silang muling magparami. Ang tinatawag na mga sinaunang relikya ay talagang mga santuwaryo ng mga sinaunang sibilisasyon. Ang mga sibilisasyon ng kanilang mga pangunahing angkan ay umabot na sa isang napaka-advanced na antas. Ang mga makapangyarihan sa kanila ay nagbukas ng mga puwang na maaaring labanan ang pagpasok ng magulong kawalan. Sa mga puwang na ito, mayroong iba't ibang mga mapagkukunan ng enerhiya upang matiyak na ang mga angkan na kumukupkup sa loob ay maaaring mabuhay hanggat maaari. Guro, sinabi niya na ang santuwaryo na ito ay isang Emperor-level flame artistic conception powerhouse ng angkan ng Suiren noong panahong iyon. Pagkatapos pinuhin ang sarili, ginamit niya ito bilang pinagkukunan ng enerhiya para sa santuwaryo na ito, at pinanday ang templong ito. Malakas ang angkan ng Suiren na iyon sa katunayan, nagkaroon siya ng lakas upang basagin ang kawalan noon pa man, ibig sabihin, ang kanyang paglilinang ay nalampasan ang banal na espiritu. Walang dapat katakutan ng masasamang espiritu. Pero na-realize niya yun. Ang mundo ay malapit ng masira, at piniling manatili. Ang tanging paraan na naiisip ko ay ang isakripisyo ang aking sarili para maprotektahan ang dalawang angkan, ang Suiren at Fangfeng clan hanggat maaari, sabi ni Xiao Jin. Nanginginig ang puso ni Ye Fan. Emperor-level flame mode. Kay Suiren. Ang maalamat na pinuno ng tatlong emperador. Bagamat hindi ko alam kung ito ay ang parehong tao, ngunit ito ay malinaw. Ang Suiren clan ay umiiral. Hindi katakataka na ang apoy dito ay mahirap para sa kanya na tiisin. Ito pala ay isang emperador-level artistic conception, at siya ay isang powerhouse pa rin na lampas sa paglilinang ng banal na espiritu. Maaari itong matukoy na ang apoy dito ay talagang isang mas mataas na antas ng kapangyarihan kaysa sa kapangyarihan ng kaguluhan. Sa simula, ang mga refugee mula sa Suiren at Fangfeng clan ay nakatira sa kanlungang ito mula nang sila ay pumasok dito. Ngunit ang kanlungan ay may limitadong mga mapagkukunan, at mauubos sa madaling panahon. Sa bawat oras na lumipas sila ng isang yugto ng panahon, maingat nilang bubuksan ang pinto ng santuwaryo upang makita kung ang labas ng mundo ay nakabawi sa isang matitirahan mundo. Sa tuwing bubuksan mo ito, magdurusa ka sa mga kahihinatnan ng pagsalakay ng mga masasamang espiritu, kaya hindi mo ito madalas tingnan sa ganitong paraan. Gayunpaman, hanggang sa maglaon, ang mga refugee dito napakakaunti ang mga tao na hindi nila kayang tiisin ang panganib na buksan ang pinto. Unti-unting nawala ng pag-asa ang lahat, naghihintay na mamatay dito. Nagpatuloy si Xiao Jin sa pagpapadala ng boses, ngunit tila kahit si Xiao Jin ay medyo nanginginig. Ang lahat ng mga santo sa gilid ay sabik na inaabangan ang usapan ni Ye Fan tungkol sa kanilang narinig, ngunit madilim ang mukha ni Ye Fan at hindi na sila nang ahas na magtanong pa. Hindi talaga alam ni Ye Fan kung paano ito sasabihin, dahil malabo na niyang naiintindihan ng maraming malupit na katotohanan. Xiao Jin, tanungin mo ulit siya, bakit ngayon lang magbubukas ang mga guho? May mga masasamang espiritu dito, namamatay ba ang mga guho na ito? Ginawa ni Xiao Jin ang ginawa niya, at tinanong ang higanti. May kaunting kapiton sa sulok ng bibig ng matandang si Feng Fang. Nasa bingit nga pala ng pagguho ang mga guho. Ang pangunahing enerhiya ng relic na ito ay ang templong ito, ngunit ang apoy ng templo ay tila napakalakas, ngunit hindi ito sapat upang suportahan ang buong kanlungan upang patuloy na mapanatili ang gayong espasyo. Ang magulong kawalan sa labas ay nagsimulang kainin ang relic na ito, kaya lumitaw ang masasamang espiritu. Tungkol naman sa bitek, dulot din ito ng hindi na masuportahan ng silungan. Bagaman pagkatapos ng isang yugto ng panahon, ang teknolohiya ng pagtatayo ng kanlungan ay magbibigay daan ito upang ayusin ang mga naturang bitek ng mag-isa. Ngunit kahit na ito ay ayusin, hindi ito makakatakas sa kapalaran na tuluyang masira ng Chaos Void. Guro, ang sabi niya, siya ang pinakahuli sa angkan ng Fangfeng na isinilang sa dambanang ito, sa santuwaryo na ito. Hindi pa niya nakita kung ano ang panlabas na mundo, kahit na kung ano ang hitsura ng santuwaryo na ito noong una. Dahil ang mga disyerto na ito ay talagang sanhi ng kakulangan ng mga mapagkukunan mamaya.
Bago namatay ang kanyang kapatid, sinabi niya sa kanya na ang tanging pagkakataon na makaalis ay kung ang mga tao mula sa ibang mga kanlungan ay pumunta dito upang hanapin siya na may dala ng jade statue ng templo. Gayunpaman, ang santuwaryo na ito ay isa na sa pinakamakapangyarihang santuwaryo. Kung ang mga tao sa santuwaryo na ito ay wala na, ang mga tao sa ibang mga santuwaryo ay malamang na hindi na ito masuportahan pa. Huminga ng malalim si Yefan at tumingin sa matandang higanting windproof na may hindi maipaliwanag na kalungkutan. Hindi nakakagulat, ang kanyang mga mata ay walang laman, napakawalang pag-asa. Dahil ang bait niya, sa mahabang taon, naghihintay na lang siyang mamatay. Kanyang mundo, wala ng pag-asa. Marahil, sa maraming iba pang mga sinaunang guho, kapag binuksan ang mga ito, magkakaroon ng ilang mga nabubuhay na sinaunang angkan. Ngunit malamang na ang monghe na sinalakay noong panahong iyon ay direktang pinatay ito upang makipagkumpetensya para sa banal na relic. Pagkatapos ng lahat, ang wika ay hindi matatas, at maraming beses na ito ay itinuturing lamang bilang isang sinaunang halimaw o halimaw. Ang tinatawag na sinaunang mga guho, ang treasured na lugar upang mahanap ang mga sagradong bagay. Ang katotohanan ay ang Noah's Ark. Ang mas nakakalungkot pa ay ang mga arko ni Noah na ito ay hindi nakaligtas sa malaking baha. Ang mga monghe sa baha at pagkatiwangwang ay kinuha ang ilan sa kanilang mga dating makapangyarihang kayamanan mula sa sinaunang sibilisasyon at naging kampante. Ngunit hindi ko alam na ang mga sagradong bagay na ito ay aktwal na nakasaksi sa pagkawasak ng sibilisasyon at ang kanilang kawalan ng kapangyarihan. Kaya, naisip niya na si Zener ang dumating para kunin siya palabas, ngunit si Zener ay tila hindi nila angkan, kaya't nagtaka siya. Pag-ungol ni Yefan. Sinabi ni Xiaojin, Guro, tila tayo ay nasa prehistoric na kaparangan, at ang kaparangan ay masyadong natupok, kung hindi, ang mga masasamang espiritu ay hindi lilito. Hindi nakakagulat na may mga masasamang espiritu sa Odin Empire at Sodom Continent, tila lahat ng sinaunang kaparangan nito ay lilito sa lahat ng dako. Ano ang dapat nating gawin, kung magpapatuloy tayo sa ganito, kailangan ba tayong makulong sa isang silungang tulad nito, naghihintay na mamatay ng dahan-dahan? Alam ni Xiaojin na hindi niya nahawakan ng Shattered Void, at ang katawan ng dragon ay nanginginig sa takot. Ang Sansheng at Lan Yaoer sa likod ay lubhang nababalisa dahil hindi sinabi ni Yefan sa kanila ang nangyari. Your Excellency Sword God, ano ang nangyayari? Nakakapangit ka. Kaina-hinalang tanong ni Lan Yaoer. Kabanata 2407 Suihuang Temple. Natahimik si Yefan sa loob ng mahabang panahon, ang katotohanan ay nakakagulat, sapat na yun para gumuho ang buong baha. Pagkalito. Kaya, napakapalad niya na binigyan siya ni Xiaojin ng sound transmission. Kailangan din niyang pag-isipang mabuti, at hindi maaaring direktang ipasa ito sa mga tagalabas. Sinabi niya sa akin ang tungkol sa pinagmulan ng templong ito, at malaki ang paggalang ko sa kanilang sibilisasyon, casual na sagot ni Yefan. Hindi ito pinaniwalaan ni Lan Yaoer, ganito, maaari itong magmukhang napakabigat sa inyong kamahalan na Sword God. Labis na nalito si Yefan, at wala na siyang oras para magpaliwanag pa kay Lan Yaoer at sa iba pa. Nagkunwari lang siyang hindi niya narinig, at pagkatapos ay nagpadala ng voice transmission kay Xiaojin, tanungin ang matandang lalaki ng Fangfeng clan, at tanungin siya kung handa siyang lumabas at makita ang labas ng mundo. Bilang karagdagan, tanungin siya kung ano ang partikular na mahalaga sa shelter na ito. Walang bagay bilang isang sagradong bagay na maaaring lumaban sa masasamang espiritu. Tumanggo si Xiaojin at nakipag-usap sa windproof na higanti. Nang marinig ng matandang lalaki na handa siyang ilabas ni Yefan mula sa kanlungang ito, nagkaroon ng kakaibang tonanibik sa kanyang orihinal na patay na mga mata. Pagkatapos niyang ipanganak, wala siyang anumang mapagkukunan para sa paglilinang, at walang sinuman ang nag-cultivate ng maayos, kaya napakababa ng kanyang cultivation base, at mabilis siyang tumatanda. Naisip niya na imposibleng makita kung ano ang tinatawag na mundo sa buhay na ito. Ngunit ngayon, tuwang-tuwa siyang magkaroon ng pagkakataong umalis sa santuwaryo na ito. Tanging walang magawa dahil sa humihinang mga taon ng kanyang katawan, hindi siya makagawa ng masyadong marahas na paggalaw. Upang pasalamatan si Yefan, sinabi rin ng higanti kay Yefan ang mga posisyon ng ilan sa mga master ng Fangfeng at Suiren sa mga guho. Bagamat ang mga lugar na ito ay natabunan ng disyerto, kung walang aksidente, ang mga sagradong bagay na iyon ay matatagpuan pa rin. Si Yefan ay hindi sakam para sa mga sagradong bagay na ito, ngunit nais lamang niyang makahanap ng maraming kapaki-pakinabang na bagay hanggat maaari, upang makaharap niya ang mga masasamang espiritu sa hinaharap. Guro, ayon sa kanyang sinabi, ang pinakamahalagang kayamanan sa buong santuwaryo ay ang templong ito. Ang templong ito ay produkto ng Emperador Suiren na nagpino sa kanyang sarili at nagsasama ng kanyang sarili. Bagamat ang apoy dito ay matagal nang hindi nananatili, ang natitirang ang apoy ng Suiren Emperor ay ang pinakamahalagang bagay pa rin sa santuwaryo na ito, sabi ni Xiaojin. Nakinig si Yefan at sinabi kay Xiao Zener, Zener, tingnan kung may anumang paraan para gawing sarili mong sagradong bagay ang templong ito. Ang buong templo. Nagulat na sabi ni Xiao Zener, ito rin okay lang ba? Ayon sa kahulugan ng matanda, ang templong ito ay dapat na isang sagradong bagay.
Dahil umaasa ka sa apoy ng Soiren Emperor dito para makapasok sa Sacred Heart, dapat ay mayroon ka ng koneksyon sa templong ito, maaari mo itong subukan. Sabi ni Ye Fan. Si Xiao Ziner ay sumulyap sa templo ng may pag-iisip, na may matatag na tingin sa kanyang magagandang mata, naiintindihan ko, ngunit ang pagpino sa templong ito ay magtatagal ng mahabang panahon. Kung gusto mong pumunta sa ibang lugar, maghanap ka muna ng iba. Ang banal na relic, lilinisin ko dito, at babalik sa akin kapag umalis ako. Si Ye Fan ay nag-isip, si Xiao Ziner ay karaniwang hindi magagapi sa templo, kaya siya ay gumaan. Kaya't kasama ang lahat kasama ang higanting matanda, umalis muna siya sa templo at pumunta sa ibang lugar upang maghanap ng mga banal na labi. Dahil ang higanting hindi tinatabla ng hangin ay walang cultivation at mahina na, direktang pinapasok siya ni Ye Fan sa ring. Bagamat naramdaman ng lahat na si Ye Fan ay sadyang nagtatago ng maraming sikreto, hindi sila nang ahas na magtanong pa ng hindi sinasabi ni Ye Fan. Ang punto ay mabilis silang dinala ni Ye Fan upang makahanap ng maraming magagandang bagay na sapat na. Sa paggabay ng mga higanting windbreak sa daan, wala na silang layunin. Ayon sa mga lugar kung saan dating nanirahan ang mga Panginoon, madaling makahanap ng mga banal na labi kapag naghuhukay. Matapos ang mahigit 10 araw na pagsisikap, lahat ay nakahanap ng higit sa 20 sagradong bagay. Ayon sa kasunduan, si Ye Fan ay may karapatang pumili muna, ngunit hindi lahat ng ito ay kinuha ni Ye Fan, pinili lamang kung ano ang kailangan ng mga babae at kapatid. Dahil si Su Qingzhou ang may mga banal na kasulatan, hindi niya maaaring tingnan ang iba pang mga sagradong bagay, kaya hindi niya gusto ang mga ito. Pinili ni Feng Yaoying, Ning Zimo at iba pang kababaihan ang mga sagradong bagay na gusto nila o angkop. Halimbawa, si Ning Zimo ay pumili ng lumilipad na kutsilyo na gawa sa kaliskis ng dragon, si Ling Yue ay nakakuha ng mahiwagang compass na ginawa ni Soiren, at iba pa. Sa katunayan, hindi bababa sa kalahati ng mga sagradong bagay, ipinamahagi ni Ye Fan sa Sansheng at Lan Demon. Para sa tatlong santo, ito ay ginantimpalaan at lubos na nasisiyahan. Nakuha rin ni Lan Yaoer ang gusto niya, at nakakita ng sagradong bone flute na magagamit niya para mas makontrol ang mga insektong gu. Bagamat may ilang banal na monghe sa daan, lahat ay hindi nang ahas na gumawa ng anumang desisyon nang makita nila si Ye Fan. Matapos makita na malapit nang matapos ang oras, dinala ni Ye Fan ang lahat pabalik sa kinaroroonan ng templo. Ngunit sa sandaling siya ay lumapag, si Ye Fan ay natigilan ng malaman na ang haligi ng apoy na umaakyat sa langit ay nawala. Nawala na rin ang templo. Isang bilog na lamang ng malalalim na bangin at isang hubad na patag na lupa ang natitira. Ziner. Sumigaw si Ye Fan, ipinadala ang kanyang banal na kahulugan upang makita, at nalaman na tila may mga pagbabago sa enerhiya sa ilalim ng napakalalim na kanal. Pagtingin sa ibaba, isang maapoy na pulang figure, tulad ng isang lumilipad na bolide, ay bumangon mula sa kailaliman. Ang apoy ng phoenix na nakapaligid sa katawan ni Xiao Ziner ay maraming beses na mas maapoy kaysa dati. Malinaw, sa nakalipas na 10 araw, ang kanyang paglilinang ay bumuti ng husto. Pagkatapos ng mahabang paglalakad, akala ko nakalimutan mo na ako. Si Xiao Ziner ay nasa mabuting kalooban, iniwan niya si Feng Yan at lumipad. Nakahinga ng maluwag si Ye Fan at itinuro ang open space, ano ang nangyari sa templo. Nawala ang apoy. Buong pagmamalaking iniunat ni Xiao Ziner ang kanyang kamay, at nakita ang isang pulang bowl ang apoy na umaaligid sa kanyang palad. Kung titingnang mabuti, ang bowl ang apoy ay nakabalot sa buong templo. Ang templong ito ay talagang isang sagradong bagay. Pagkatapos kong pinuhin ito, maaari na akong maging isa sa akin. Ako ay nagsasanay sa apoy sa loob ng mga araw na ito, at ang pag-unlad ay napakalinaw. Bagamat ang orihinal na naiwan sa flames ay hindi tumatagal ng maraming oras. Ngunit ang templo mismo ay isang sagradong bagay na may katangian ng apoy, na maaaring pasiglahin ng aking apoy ng phoenix. Ngumiti si Xiao Ziner at sinabing, pinangalanan ko itong Suwang Temple, bilang paggunita sa senior na ito. Hindi maiwasan ni Ye Fan na mamangha, ang buong templo ay naging kasing laki ng palad, at si Xiao Ziner ay simpleng may dalang palasyo. Anong holy relics ang nakita mo? May maganda ba, ipakita mo sa akin? Nagmamadaling tanong ni Xiao Ziner. Mapait na ngumiti si Ye Fan, may ilang bagay, ngunit tila wala sa kanila ang kasing lakas ng iyong Suiwang Temple. Iyan ay tiyak, ang sabi ng matanda, ito ang kayamanan ng buong kanlungan. Masayang sinabi ni Xiao Ziner, mabango Ye Fan, mag-ingat ka sa hinaharap, hindi ako natatakot sa iyo ngayon, kung maglakas loob kang gawing hindi masaya ako, susunugan ko ang iyong puwet. Napangiti si Ye Fan, syempre alam niyang nagbibiro si Xiao Ziner, dahil lang sa masipag ang paglilinang ng babae at nailalabas ang pagtatampo sa kanyang dibdib, kaya sobrang excited siya. Kung talagang gustong mag-away ng dalawang tao, ang siga ng Sui Huang sa templo ni Xiao Ziner ay talagang makakasakit sa kanya. Sayang naman at hindi magtatagal ay maubos na ang apoy sa loob. Tungkol naman sa sariling lakas ni Xiao Ziner, kung gusto niyang maabutin siya, malayo pa ang mararating. Magandang Ziner, paano kita gagawing hindi masaya? Hindi mo dapat sunugin ang aking tweet, hindi mo ito maaaring pagtawanan. Nagpanggap pa rin si Ye Fan na sobrang seloso.
Tuwang-tuwa si Xiao Ziner nang makita niyang natatakot ang lalaki. Kahit na alam niyang sinasadya ng mabahong lalaking ito na pasayahin siya, hindi ito nakakaapekto sa kanyang kalooban. Nakita ni Ye Fan ang ngiti sa mukha ng babae, ngunit wala siya sa magandang mood. Hindi niya alam kung paano mawawasak si Hong Wang. Minsang sinabi niya sa mga babae, ano ang mararamdaman ng mga babae. Mukhang nag-isip sila ni Yaoer nang makita niyang sinusuyo ni Ye Fan si Xiao Ziner. Malapit na, pumunta tayo sa direksyon ng exit at lumabas ng maaga, para hindi masyadong managinip sa gabi, sabi ni Ye Fan. Gamit ang Windbreak Giant na gagabay sa daan, ang buong santuwaryo ay walang hahanapin, at lahat ay hindi na kailangang manatili pa. Kabanata 2408 nakaranas. Habang lumilipad ako, nakatagpo din ako ng ilang banal na monghe sa daan, naghahanap sa paligid doon, nag-aatubili na umalis. Hindi nag-atubili si Ye Fan at ang iba pa at dumiretso sa labasan. Pagkaraan ng ilang sandali ng puting liwanag, lahat ay lumabas sa mga guho. Nakalabas na rin ako sa wakas. Bagamat naging maayos ang paglalakbay, lagi akong nag-aalala na baka may problema sa labasan, maluwag na sabi ni Brayton. Oo, salamat sa inyong kamahalan na Sword God, bumalik kami na may buong gantimpala sa pagkakataong ito. Ngumisi si Sen Ying at sinabing, pasensya na talaga, parang wala akong nagawa, at lahat ng ito ay nasa liwanag ng inyong kamahalan na Sword God. Kung ang iyong kamahalan na Sword God ay may anumang bagay na matutulungan sa hinaharap, huwag mag-atubiling lumapit sa akin, isang tao Zong, at gawin ang iyong makakaya. Sabi ni Zong Yi. Ngumiti si Ye Fan at walang pakialam na umiling, hindi mo kailangang maging magalang, kukunin ko pa rin ang anumang kailangan ko. Sa oras na ito, ang Sorcerer King at ang ninuno ni Qing Deng ay lumipad mula sa malayo. Your Excellency Sword God, lumabas ka ng napakaaga. Hindi maliit ang pagkasira na ito, at napakabilis ng paggalugad. Medyo nagulat si Phillips. Akala ko aabutin ng higit sa 10 araw para may lalabas na isa-isa. Ang ilan ay talagang naiinip, sabi ni Qing Deng Patriarch habang natatawa. Noon lang nalaman ni Ye Fan na sila ang unang lumabas. Kamahalan na Sword God, aalis na ang batang babae, at kailangan niyang bumalik sa Sect Master para bumalik sa kanyang buhay. Ang babaeng Nalason ng lason ay kailangan lamang uminom ng antidote sa bote na ito, at natural na siya ay gagaling. Naglabas sila ni Yaoer ng berdeng bote ng porselana at ibinigay ito kay Ye Fan. Mapaglarong ngumiti si Ye Fan, alam ko na sinadya mong i-drug at tumanggi na palayasin ang gu. Oo naman, ito ay isang bagay na maaaring lutisin ng isang antidote. Mapaglarong kumurap sila ni Yaoer, pagkatapos ay tumalikod at umalis kasama si Elder Rondo at iba pang entourage. Gayunpaman, direktang naglabas ng espada si Ye Fan at inihagis ito ng paalang para pigilan sila. Maaaring pumunta ang iba, Xiaoyu, kailangan mong bumalik sa Divine Sword Sect kasama ko, sabi ni Ye Fan. Sumimangot sila ni Yaoer, Your Excellency Sword God, hindi ako ang iyong Xiaoyu. Ikaw ba, kailangan mong bumalik sa akin, hindi mapigil ang sabi ni Ye Fan. Nagmamadali si Rondo, Sword God. Gusto mo bang pagnakawan ang ating santo? Malumanay na sinabi ni Ye Fan, so ano? Naninigas ang mukha ni Rondo. Sa katunayan, walang sinuman sa kanila ang may kakayahang pigilan siya. Ang ninuno ni Qing Deng ay sumimangot sa oras na ito, ang iyong kamahalan na Sword God, si Saint Lady Lan Yaoer, kung tutuusin, ay tagapagmana ng Wandu Sect, ang direktang disipulo ng ninuno ni Kuchen. At ang Wandu Sect ay isang mahalagang bahagi ng ating sinaunang Muyuan Demon King's Palace. Isa sa mga miyembro, medyo hindi nararapat para sa iyo na gawin ito. Napatingin si Ye Fan kay Qing. Malamig na tinanong ni Deng, sa tingin mo, sino ang kausap ko? Lamambot ang ekspresyon ni Qing Deng at bumantong hininga. Hininga, umatras ng kaunti. Kinagat nila ni Yaoer ang kanyang mga ngipin, at walang pagpipilian kundi ang sabihin kay Rondo na nasa likuran, bumalik ka at sabihin sa Master, ako ay magiging panauhin sa Divine Sword Sect, at babalik ako pagkatapos ng ilang sandali. Kinailangan ni Elder Rondo na sumunod sa mga utos at mabilis na umalis. Inalis ni Ye Fan ang kanyang espada at nakangiting sinabi, mas maganda kung mangyari ito ng mas maaga. Matamis na ngumiti sila ni Yaoer, talagang flattered ang batang babae, hindi ko akalain na ang inyong kamahalan na Sword God ay magmalasakit sa akin ng labis. Hindi lang ako ang nagmamalasakit sa iyo, sabi ni Ye Fan. Oh, sino pa? Kapag pumunta ka sa Divine Sword Sect, dahan-dahan mong malalaman. Sabi ni Ye Fan, nagpaalam kay Sansheng at sa iba pa, at lumipad pabalik sa direksyon ng Excalibur kasama ang isang nalilitong Lan Yaoer. Ang Sorcerer King, Sansheng at iba pa, bagamat naramdaman nilang may mahalagang itinatago si Ye Fan sa kanila, hindi na sila nang ahas na magtanong pa at maaari na lamang umalis. Sa pagbabalik, hindi gaanong nakausap ni Ye Fan si Lan Yaoer. Tiningnan ni Lan Yaoer ang abalang tingin ni Ye Fan, at natural na nagkunwaring nag-aalala at nagtanong. Ngunit hindi sumagot si Ye Fan. Ang Lan Yaoer sa oras na ito ay hindi si Shi Lanyo, kaya hindi niya ito mapagkakatiwalaan. Pagkatapos bumalik sa Divine Sword Sect, pinanood muna ni Ye Fan si Ji Chang'an na nagde-detox ng lason sa gu at nakumpirma na maayos ang antidote.
Napaiyak si Ji Chang'e sa tuwa nang makita niyang sa wakas ay gumaling na ang kanyang mukha. Binitiwan din nina Ye Fan at Yao Weixian ang kanilang mga isip, at nagkatinginan sila at ngumiti. Kaagad, dinala ni Ye Fan si Lan Yaoer sa Sword God Kick. Ang mga babae sa ring, kasama ang higanting Windbreaker, lahat ay lumabas. Nang makita ng higanting Windbreaker ang mayayabong na kagubatan, mga pinong bulaklak at halaman, at ang mga mainit na bukal na puno ng singaw, nanginginig ang buong katawan niya at tuwang-tuwa siya. Hiniling ni Ye Fan kay Xiao Jin na buhatin ang matanda sa kanyang likod at maglakad-lakad sa Valley of Thousand Flowers. Sumang-ayon si Xiao Jin, at tila iniisip na masyadong nakakaawa ang matanda. Ang iyong kamahalan na Sword God, hindi ko inaasahan na mayroon kang napakaraming nakamamanghang kagandahan sa paligid mo, kaya't makikita mo pa rin si Yaoer, isang karangalan para kay Yaoer, napahajijek si Lan Yaoer. Xiao Yu, hindi mo talaga kami naaalala. Lumabas si Chu Yunyao sa silid. Nang marinig niya ang balita ng pagbabalik ni Ye Fan, naghihintay din siya sa Sword God Kick. Nang makita niya si Lanyo, hindi niya maiwasang magtanong. Itong kapatid na babae, hindi talaga ako ganoong asul na ulan, sabi ni Lan Yaoer na may mapait na ngiti. Yunyao, hindi talaga tayo naaalala ni Xiao Yu, pero sinabi ni Xiao Jin na siya si Xiao Yu, kaya hindi siya dapat magkamali, sabi ni Ning Zimo. Asawa, anong plano mo, gusto mo bang ipagamot si Xiao Yu? Tanong ni Su Qingzhou. Tumingin si Ye Fan kay Lan Yaoer at sinabing, ang lunas ay siguradong gagaling, ngunit kailangan muna nating magsagawa ng inspeksyon upang makita kung ano ang problema. Sumimangot si Lan Yaoer, ang iyong kamahalan na Sword God, bakit ka matyaga, paanong hindi alam ni Yaoer kung sino siya? Tumingin si Ye Fan sa babae at ngumisi, maaaring. Hindi mo talaga alam. Bago siya matapos magsalita, Jin-aiseng ni Ye Fan ang kaluluwa ng dragon at ipinakita ang pupil ng dragon. Isang pagdagsa ng espiritual na kapangyarihan ang sumugod, at ang Lan Yaoer na nahuli sa pagbabantay ay direktang natigilan. Niyakap ni Ye Fan ang Nahimite na si Lan Yaoer at sinabing, Xiao Yao Yao, kumuha ka ng mga gamot na magpapatulog sa kanya ng mapayapa, at hayaan siyang matulog sandali. Asawa, bakit ganito? Malungkot na tanong ni Nayen Rujiao. Nag-aatubili na sinabi ni Ye Fan, ang babaeng ito ay masyadong malakas kay Gu, kung siya ay gising, ligtas na sabihin na si Wanwago ay magdurusa, at makomitos siya, na medyo ligtas. Biglang napagtanto ng mga babae na, iniisip ang tungkol sa lason ni Shilan Yu, naramdaman nila na ito ay talagang mas mabuti. Matapos may tayo si Shilan Yu, tinawag ni Ye Fan ang mga babae sa bulwagan, at same time na sinabi, alam ko na ang katotohanan ng masasamang espiritu. Sa mga guho, hindi ko hiniling kay Xiao Jin na sabihin sa'yo, oo dahil hindi ko naisip kung sasabihin ko ba sa'yo o hindi. Pero ngayon, nakapagdesisyon na ako, ang bagay na ito. Hindi ko na ito made atago, sana ay makinig ka sa akin ng tahimik, at huwag masyadong matakot o magpanik. Nagkatinginan si Su Qingzhou at ang mga babae, asawa, ano ang nangyayari sa iyo? Lahat tayo ay nakaranas ng pagkawasak ng mundo, ano ang maaaring ikatakot natin? Natigilan si Ye Fan, at hindi napigil ang matawa sa kanyang sarili, tama na. Kalimutan kayong lahat. Naranasan ng minsan ang pagkawasak ng mundo, lahat ay may karanasan. Nawala ang ngiti ng lahat ng babae, at nang marinig nila ang mga salita ni Ye Fan, hindi nila maiwasang mag-isip ng kung ano. Sandali lang. Sasabihin mo ba sa amin na ang mundong ito ay mawawasak? Tanong ni Chu Yunyao. Kabanata 2409 na cycle. Hindi na ito itinago ni Ye Fan, dahil maya-maya ay malalaman ng mga kababaihan ang tungkol sa bagay na ito. At wala siyang maisip na diskarte sa pagharap dito ng mag-isa. Mas mabuting sabihin ito at ipaalam sa isang taong nagtitiwala dito para pag-usapan natin ito ng magkasama. Nang ipaliwanag ni Ye Fan ang pasikot-sikot ng masasamang espiritu at ang tunay na pinagmulan ng mga sinaunang guho, ang hangin sa buong bahay ay napuno ng depresyon at solemnidad. Ang mga babae ay nakaupo roon, hindi alam kung paano magsalita, nakakunot ang kanilang mga kilay, mukhang nalilito, na parang kailangan nila ng ilang oras upang matuno ang gayong nakakatakot na impormasyon. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, nagpatuloy si Ye Fan, hindi pa talaga natin nakikita ang Chaos Void na nagsimulang lamunin ang mundo, marahil ang lahat ay hindi kasing sama ng iniisip natin. Kaya, huwag kang masyadong mag-alala, gusto kong pumunta muna sa Odin Empire. Tingnan mo, lalo na sa ibabaw ng sinaunang dagat. Nang inag ang katawan ni Shu Lingshan, hindi mo na kailangang pumunta sa sinaunang dagat, marami ng masasamang espiritu sa kalapit na dagat ng Kenglan. Kung ang magulong kawalan ay patuloy na lumalamon sa mundong ito, kung gayon ito ay makatuwiran. Hindi nakakagulat na lumitaw ang masasamang espiritu sa malayo at malapit. Kumbaga, ang mundo kung saan nabuhay ang mga sinaunang sibilisasyon sa nakaraan ay nilamon ng magulong kawalan. Kung gayon paano muling lumitaw ang mga panahong sinaunang panahon? Ito ay hindi na ang mga sinaunang panahon na basura ay natupok. Hindi na ba ito maibabalik? Kakaibang tanong ni Ling Yue. Hindi kaya dahil ang mga sinaunang bato ay unti-unting lilito sa kanilang sarili? Noong huling beses na pinarusahan ng Diyos ng kaguluhan ng aking asawa, hindi ba't maraming prehistoric na bato ang lumitaw sa labas ng imperial na lungsod? Sa
Sa ganitong paraan, lalamunan ng magulong kawalan ng mundo, ngunit posible rin na lumikha ng isang prehistoric na bato, lumikha ng isang bagong mundo. Hulaan ni Ning Zimo. Oo, kung posible iyon, Yefan, nag-iisip ka ng paraan para ipatawag ang higit pang mga banal na parusa at lumikha ng mas maraming prehistoric na bato, hindi mo ba mapipigilan ang paglunok? Lumiwanag ang mga mata ni Xiao Ziner. Hindi nakaimik si Yefan, at nang hindi siya hinintay na magpaliwanag, si Chu Yunyao, na nasa tabi niya, ay nagvito, imposible. Bakit? Kumunot ang noo ni Xiao Ziner. Ayon sa aking pagsasaliksik sa mga prehistoric na bato, ang mga prehistoric na bato sa mundong ito ay kilala lamang ng mga reserba, at ang mga ito ay sapat na upang maubos ng normal nang hindi bababa sa 100,000 taon. 100,000 taon, hindi binibilang ang mga sinaunang bato na ugat na hindi pa ginalugad. Alam mo ito ba ay isang nakakatakot na reserba? Ang bilang ng mga prehistoric na bato na nilikha ng Chaos God Punishment ay karaniwang katumbas ng wala sa harap ng ganitong magnitude. Sa sinaunang panahong mundo, hindi lamang ang mga monghe ang kumokonsumo ng mga prehistoric na bato, sa katunayan, ang mga monghe ng tao ay hindi isinasaalang-alang ang pagkonsumo. Mahusay. Ang pagsilang ng anumang bagong buhay ay aktwal na kumakain ng enerhiya ng sinaunang panahong bato. Bakit ang mga tao sa mundong ito ay may mas mataas na cultivation talents? Hindi ba't dahil ang kanilang mga ninuno ay sumisipsip ng aura ng prehistoric stone at nagpapaganda ng kanilang pangangatawan? Hindi lamang mga tao, mga halimaw, mga banal na hayop, kahit na ang pinakakaraniwang mga reptilya at langgam, bawat hininga ay kumakain ng sinaunang panahong bato. Yun ay upang sabihin, kung nais mong lumikha ng sinaunang panahon na bato pansamantalang sa pamamagitan ng banal na kaparusahan, ang bilis ng pagkonsumo ay hindi sa lahat. Hindi ko mahabol. Paano ito mangyayari, kung gayon, paano nabuo itong sinaunang panahong mundo? Dahil nilamon na ito, paano ito maibabalik muli? Tanong ni Xiao Ziner. Si Yefan ay humigop ng tsaa at nagsabi, ang kapanganakan ng baha ay may iba't ibang paliwanag sa dasheng at mga ligaw na lugar. May nakita akong ilang mga tala, ngunit karamihan sa mga ito ay puno ng mitolohiya. Hindi ito ang baha na nilikha ng mga barbarian na Diyos, o ang paglikha ng mga ninuno ng angkan, at iba pa. Maghintay. Ang mundong ito ay isang cultivation civilization, hindi isang siyentipikong sibilisasyon, ngunit kahit anong uri ng sibilisasyon ang gusto kong subaybayan pabalik sa pinagmulan nito, ito ay talagang magkakaugnay. Dahil sinabi ni Yunyao na talagang napakalaking reserba ng mga prehistoric na bato sa mundong ito, nangangahulugan ito na noong nakaraan noong nawasak ang sinaunang sibilisasyon, maaaring hindi natupok ang prehistoric na bato. Marahil ang prehistoric stone ay unti-unting tumaas sa kaguluhan, at pagkatapos ng isang tiyak na antas, isang bagong mundo ang lumitaw muli. Siyempre, marahil ito ay isang cyclical na proseso, ang ilang uri ng kapangyarihan ay gagawa ng mundo na muling ipanganak. At hindi natin nakita kung paano nilamon ng magulong kawalan ng mundo, at hindi madaling gumawa ng mga paghatol sa ngayon. Bihira lang na makapagsalita ka ng ganoong insightful na mga salita, bahagyang umangat ang bibig ni Chu Yunyao. Mapait na ngumiti si Yefan, Xiao Yaoyao, huwag kang manggulo, nanghuhula lang ako. Dumiretso ang mukha ni Chu Yunyao at sinabing, hindi ka lang nanghuhula, sa katunayan, may posibilidad. Sa eroplano ng Taiji, kung paano ipinanganak ang mga bituin sa universo ay palaging isang misteryo. Ngunit ang pangkalahatang hinuha ay ang mga pangunahing kondisyon para sa paggawa ng bituin ay hydrogen gas, gravity, at sapat na oras. Ang hydrogen gas sa nebula ay uminit, at ang alikabok at gas ay nagsimulang magtipon sa ilalim ng pagkilos ng gravity, na bumubuo ng isang malaking puyo ng tubig. Sa paglipas ng daan-daang libong taon, ang density ng nebula ay patuloy na tataas, at ang gas sa gitna ay patuloy na pipigain ng gravity upang bumuo ng isang globo na may napakataas na density at temperatura. Ang pangunahing bahagi ay ang batang bituin. Gayunpaman, sa turn, habang lumalaki ang bituin sa edad, ang material na itinapon sa buong proseso ng paglitaw at pagkasira ay magiging bahagi ng nebula. Kumbaga, ang prehistoric place na kinaroroonan natin ay isang bituin, tapos ngayon ay unti-unti na tayong nagiging nebula. Ngunit sa isang punto, ang nebula ay magiging isang bituin muli. At iba pa. Sa katunayan, mula sa simula hanggang sa wakas, ang material at enerhiya ay lahat ng ito, walang iba kundi ang patuloy na muling pag-aayos at pagbabago. Lahat ay natigilan. Sa kasong ito, tila ang lahat ay napapahamak. Kahit na napakaraming malalakas na tao na kayang basagin ang kawalan ay hindi kayang baligtarin ang pagkawasak ng mga sinaunang sibilisasyong iyon. Nasa atin na lang. Posible ba talaga? Bulong ni Chu Yunyao, nakatingin kay Yefan. Natahimik si Yefan. Tahimik na sinabi ni Nayan Rujiao, sabi mo. Yaong mga malalakas na tao na bumasag sa kawalan, magkakaroon ba ng ilang tao? Sa katunayan, alam ko na ito ba ang mundo patungo sa pagkawasak. Pagkatapos ng lahat, ang Sui Huang na iyon ay sadyang nanatili at isinakripisyo ang kanyang sarili upang maantala ang pagkamatay ng dalawang angkan. Ngunit maraming malalakas na tao, kung kaya nilang basagin ang magulong kawalan, ay hindi dapat piliin na manatili. Ang paglilinang, para sa sinuman, ay para sa mahabang buhay at pagsira sa mga tanikala ng ikot ng buhay.
Dahil alam nila na ang pagkawasak ay tiyak na mapapahamak, makatuwiran na piliin nilang umalis at sundin ang muling pagkakatawang tao ng langit. Sinabi ni Su Qingzhou, malamig na nakatingin sa lalaki, asawa, na iligtas mo ang mundo, at lahat tayo ay binantayan ito ng ating buhay. Ito ay isang mundo minsan. Kung ang lupa ang ating tahanan, nandyan ang ating mga kamag-anak, kaya kailangan natin itong protektahan. At sa mundong ito, tayo ay dumadaan lang. Ang puso ni Ye Fan ay nabigla, at ang kanyang mga mata ay tumingin dito na may komplikadong mga ekspresyon. Babae, alam niyang sinasabi sa kanya ni Su Qingzhou na ang pagpigil sa pagkawasak ng Great Desolation ay walang kinalaman sa kanya. Ang pagiging makasarili, walang magawa. Dahil hindi siya ang una, ni ang huli, na sumuko sa kapangyarihan ng mundong ito. Sina Jishuan Yuan, Shio, at maraming makapangyarihang tao ay maaaring alam na ang direksyon ng mundo, ngunit sila ay walang kapangyarihan at tahimik na umalis. Pinunasan ni Ye Fan ang kanyang mukha, ngunit hindi alam kung paano sisigot. Alam niyang hindi siya ang nagligtas sa mundo. Hero, hindi niya ito obligasyon. Sa kasalukuyan, mahirap para sa kanya na magkaroon ng ganitong kakayahan. Kahit na dumating ang sakuna, ang tanong kung kaya niyang protektahan ang kababaihan ng maayos. Gayunpaman, palaging nararamdaman ni Ye Fan na hindi siya masyadong magaling. Komportable. Master. May-ari. Sa sandaling ito, si Xiao Jin ay lumipad, at nagkaroon ng pagkabalisa sa voice transmission. Kabanata 2410 Thesigna. Anong mali? Tumayo si Ye Fan at nagtanong, nasaan ang windproof na higanti? Malungkot na sinabi ni Xiao Jin, ang matandang iyon ay nakatayo roon habang nakatingin sa mga bulaklak, ngunit nasa kalagitnaan na siya. Hinihingal na siya. Ano? Ye Fan Yi sa pagkatulala, kasama ang mga babae, bumaba sila sa bundok. Pagdating nila sa flower field, nakita ng lahat na nakatayo doon ang matandang si Fang Feng na may masayang ngiti sa kanyang mukha. Gayunpaman, siya ay pumanaw na. Master, huwag mo akong sisihin, wala akong ginawa, nanginginig si Xiao Jin. Hinawakan ni Ye Fan ang gripo nito, ano ang kinakatakutan mo? Alam kong nauubos na ang kanyang oras, at ilang oras na lang bago siya maubusan ng gasolina. Hindi bababasa, bago siya namatay, nakakita siya ng isang magandang mundo, at labis siyang nagpapasalamat sa kanya. As far as the last time is happy, that's fine. Lahat ng mga babae ay tumanggo rin na may damdamin, nakakahiya ang kaunos-lunos na matandang ito na si Fang Feng. Kaagad na natagpuan ni Ye Fan si Molan, inayos na ilibing ang matanda sa isang magandang lambak sa Wanhua Valley, at nagtayo ng windproof na stone tablet. Sa gabi, ang mga babae ay napakatahimik, ang bawat isa ay abala sa mga gawain ng sekta, o abala sa paglilinang. Hindi binanggit ni Feng Yaoying at Shu Lingshan kung kailan sila magkikita ng Odin Empire. Mukhang medyo natakot sila at hindi alam kung paano sasabihin ang totoo sa mga tao ng Odin Empire. Sila. Akala nila ay magbabalik sila ng pag-asa, ngunit ngayon, tila ang tanging bagay na maaari nilang ibalik ay isang kawalan ng pag-asa. Sa laboratorio ni Chu Yunyao. Sa pang-eksperimentong bangko, si Shi Lanyu ay nakoma, tahimik na nakahiga. Tumabi si Ye Fan at ginamit ang kanyang espiritual na sentido para hanapin ang buong katawan ni Shi Lanyu, nakasimangot, kakaiba. Iba ang sitwasyon ni Xiao Yu kaysa kay Chuer. Walang psychic spell, at walang palatandaan ng pagkalason. Anong nangyari sa alaala? Sinusuri ni Chu Yunyao ang mga sample ni Shi Lanyu, tiningnan ang data, at sinabing, hindi mo lang masasabing nalason siya ngayon, ngunit sa mga side effect na dulot ng toxin at reverse calculation, makikita mo pa rin na minsan siyang nagkaroon ng lason sa kanyang katawan. Lason na lang. Ay masyadong komplikado, at hindi ko alam kung anong klaseng lason ang pumasok sa kanyang katawan. Ngunit isang bagay ang maaaring kumpirmahin, ito ay Xiaoyu, oo, ang mga gene ay ganap na magkatugma. Ngumiti si Ye Fan, alam kong dapat itong babaeng ito. Maliban sa maling memorya, lahat ng iba ay eksaktong pareho. Siya ay halos 100 taong gulang, at siya ay mukhang isang batang babae na 16, 78. Marahang hinawakan ni Ye Fan ang mukha ng batang babae, na nagpapatunay na ang pagkakakilanlan ni Lan Yu ang tanging bagay na dapat bigyang kasiyahan ngayon. Ano ang gagawin mo? Mukhang umaasa sa amin, mahirap tulungan si Xiaoyu na maibalik ang kanyang alaala, tanong ni Chu Yunyao. Ngumiti si Ye Fan, may panahon pa kung kailan natin mapipigilan ang ating malalaking siyentipiko. Galit na sinabi ni Chu Yunyao, may seryoso akong sinasabi sa iyo. Si Xiaoyu ang mundong dinala ko sa kanya, at ganito siya ngayon. Kasalanan ko. Huwag kang matuwa, tinapik ni Ye Fan ang balikat ng babae, ang pinakabuod ng problema ay nasa ninuno na si Kuchen, ang master ng Wando sect. She cultivated Xiaoyu, and she must have the purpose. Ngayong nandito na si Xiaoyu sa atin, malamang sasama siya. Kung hindi siya dumating, diretso kami sa Wandaman. Tumango si Chu Yunyao, okay, pagkatapos ay magpapahinga tayo ng 3 araw para makita kung darating siya. Kung ikukumpara sa krisis ng masasamang espiritu, ang memorya ni Xiaoyu ay talagang isang maliit na bagay lamang. Napabuntong hininga si Ye Fan, hindi na mababawi ang alaala ni Xiaoyu, at kung ito ay malaking bagay, hayaan siyang maging pamilya natin muli.
Hindi pa rin nagbabago ang ugali ng babaeng ito. May nakalimutan lang siya, kung wala na ang Wando Gate, wala na siyang mapupuntahan. Totoo yan, kung ayaw makipagtulungan ng Kuchen na yan, sirain mo na lang ang Wanpo Gate. Inihayag ni Chu Yunyao si Hanmang. Ngumiti si Ye Fan at sinabing, Xiao Yao Yao, mayroon ka pa bang mga tabako dito? Natapos ko na ang paninigarilyo noong nakaraan. Sumimangot si Chu Yunyao, ibibigay ko sa iyo ang lahat. Kapag pumunta ka sa Odin Empire sa hinaharap, maaari mo itong bilhin sa lokal. Nagkibit-balikat si Ye Fan, tumango, at sinabing, Tara, maglakad-lakad tayo, matagal-tagal na rin mula nang makausap kita ng mag-isa. Okay, bihirang habori ni Chu Yunyao ang kanyang puting Amerikana at malumanay na sumang-ayon. Dumating ang dalawa sa bati sa Wanhua Valley at dahan-daang naglakad. Tumangala sa mabituing kalangitan, bamulong si Ye Fan, iniisip ko pa rin kung ano ang mga bituing ito, ngunit ngayon ay iniisip ko na marahil ang mga bituing iyon. Sunod-sunod lang. Ang universo ng eroplano ng Taiji, ang kaguluhan ng mundo ng Teiso. Walang bisa, sa katunayan, ito ay halos pareho. Masyadong malawak ang prehistoric wasteland, at walang nakakaalam kung nasaan ang gilid ng sinaunang dagat. Pinag-iisipan ko kung ang prehistoric wasteland ay isang globo o isang patag na piraso. Ngayon hindi ko na kailangang isipin ito, gayunpaman, ang gilid ay tiyak na ito ay ang magulong walang laman. Tinatayang maraming lugar na malayo sa sinaunang dagat ang matagal ng nilamon ng magulong kawalan, ani Chu Yunyao. Tumayo si Ye Fan, huminga ng malalim, at tumingin sa mabituing kalangitan, Yunyao. Ang mga tao sa paligid ko, ikaw at si Qingzhou ang pinakamatalinong. Gayunpaman, lahat ng mga desisyon ni Qingzhou, ang pangunahing pagsasaalang-alang ay ang unahin ko, hindi niya pipiliin ang pangkalahatang sitwasyon, pipiliin niya ang pagkamakasarili. Noong nasa lupa siya, hindi niya alam kung buhay pa ba ako, kaya pinili niyang isakripisyo ang sarili para protektahan ang mundo. Kung alam niya na ako ang The Teisu Plane ay tiyak na hindi mangangarap na isakripisyo ang kanyang sarili. Talagang gagawa siya ng paraan para makaakyat at madala ang grupo sa akin. Hindi ko sinasabi na hindi siya maganda behind my back, she is the best for me, walang duda. Ngunit, sa krisis na ito, mas gusto kong marinig ang iyong opinyon. May bakas ng kawalan ng kakayahan sa mga mata ni Chu Yunyao. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, alam mo ba ang mga tassel? Isang nilalang sa malalim na dagat ng lupa. Sumimangot si Ye Fan at umiling. Masayang sinabi ni Chu Yunyao, sa malalim na dagat na mahigit 2,000 metro sa lupa, ang mataas na mainit na tubig sa bukal ay bumubulusok mula sa lupa, na may malaking halaga ng sustansya, ay lilito sa ekolohikal na bilog ng mga higanteng tasselworm. Ito ay isang uri ng higanteng pulang uod na mukhang ugat. Tulad ng mga kandila, at tulad ng mga bahog tulad ng mga pulang simenea. Matapos mabuo ang ecosystem, magkakaroon ng 12-dosenang mga species, daan-daang mga species ng mga nilalang, na bumubuo ng isang maliit na mundo. Ngunit ang kakaibang buhay sa ilalim ng tubig na ito, ay hindi alam, ang mga geothermal na hot spring ay hindi palaging nagbubuga at maaaring huminto anumang oras. At hindi alam ng mga nilalang na ito na ang tila maunlad nilang mundo ay isang panandaliang dampi ng kulay sa malalim na karagatan. Walang pumapansin sa kanilang pag-iral, at walang nagmamalasakit sa kanilang pag-iral. May pakialam ako sa buhay nila. Kapag natuklasan lamang ang mga labi ng mga guho, malalaman ng mga tao na mayroong buhay dito. Ibinaling ni Chu Yunyao ang kanyang ulo, ang kanyang maningning na mga mata, na may dampi ng karunungan sa kaibuturan, sa malawak na magulong kawalan, at higit pa sa malaking mundo. Tayo, ay bahagi lamang ng changeworm ecosystem, hindi ba? Naikuyong ni Ye Fan ang kanyang mga kamao at nakaramdam ng hindi maipaliwanag na kapaitan sa kanyang puso, oo. Masyado pa tayong maliit. Para sa ilang pag-iral sa mas matataas na eroplano, ang ating buhay at kamatayan, ang pagkawasak ng ating mundo, ay hindi mapapansin sa lahat. Sinasabi ko ito, hindi para sabihin sa iyo kung ano ang gagawin. Pinili mong umalis sa lugar na ito ng tahimik. Ang mundo, naiintindihan ko, susubukan mong iligtas ang mundo, at susubukan kong tulungan ka. Ngunit, sana ay makilala mo kung ano ang ating kinakaharap, matigas na sabi ni Chu Yunyao. Nagpakawala ng mahabang hininga si Ye Fan, iniunat ang kanyang mga braso sa baywang ng babae, at hinalikan siya sa pisngi, hindi ko muna iniisip iyon sa ngayon, isa-isa nating gawin muna natin ang mga bagay-bagay kasama sina Xiaoyu at Wandaman. Pagkatapos ay pupunta ako sa Austria. Ding Empire, gusto kong makita kung ano itong underground hot spring stops erupting. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.